Ang Devil Emperor. Credit to the author. E417 hanggang 25. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Isang malamig na hangin ang umihip ng gabing iyon habang ang mga bituin ay kumikinang na parang walang hanggang mga paputok. Bukas pa rin ang ilaw sa silid-aralan ng palasyo ng imperyo. Ang nakakatakot na tunog ng hangin na humahampas sa bintana ay ikinabahala ng lahat. Paminsan-minsan ay may buntong hininga na nagpapakita ng parehong estado sa loob. Ginoong Sima, bakit sa tingin mo ay nahuhuli pa rin sa pagkilos ang bulok na si Tenzin? Ibinigay ko pa nga sa kanya ang kapangyarihan sa 7 bahay. Hindi mura ang mga ganitong perpektong oportunidad. Tinatambol ng mga daliri ng emperador ang mesa, ang kanyang mga mata ay matalas na parang talam. Sumagot si Hollis, kamahalan, hindi hanggal si Winford. Hiniling niya sa angkan ng Larsen na humingi ng dahilan para sa kanilang kampanya ng pagpapalawak. Gayunpaman, ang kanyang naantalang pagsisimula ay nagpapahiwatig na natanong niya ang kabisera ng imperyo. Paano magsisimula ng digmaan ang Regent Estate laban sa isang mapayapang kabisera ng imperyo? Kung mayroon man, hihintayin niya na may handa ang lahat ng kanyang puwersa para tumugon kina Ethan at sa kamahalan ng sabay bago magsimula, alok ni Levi. Ngumiti ang emperador sa galit, bawat isa sa mga tusong matatandang Sora ay nakatayo lamang, nanunood. Ginagawa ito ni Conrad, at gayon din ni Winford. Humph! Ang kislap na magpapasiklab sa korte at sa bansa ay maaaring mangyari anumang oras. Ngunit walang gustong magtaas ng kanilang leeg, sa takot na mahuli ng pangatlo. Ang parehong labanan ay kailangang mangyari ng sabay. Doon sa labas, ang digmaang sibil sa pagitan ng Regent Estate at Ethan ay isang labanan para sa kataas-taasang kapangyarihan. Pero iba ba ang pakikibaka ko rito kay Conrad? Wala akong iniiwang pagkakataon para makatake ang tusong lalaking ito. Kokondenahin ako ng mga tao kung sisimulan kong atakihin ang punong ministro ng walang magandang dahilan. Pero sa sobrang tahimik dito, paano magsisimula ang digmaan sa labas? Bumantong hininga ang emperador. Yumuko si Hollis, kamahalan, dinala ni Conrad ang Quanrong gamit ang kanyang autoridad gamit ang pagdiriwang bilang dahilan. Tiyak na nakikipagsabuatan siya sa kanila. Lumipas na ang kaganapan ngunit naroon pa rin ang delegasyon. Malapit nang makakuha ang kamahalan ng pinakamagandang dahilan para palayasin sila. Hindi magtatagal at ang kamahalan ay ubo, ubo, ubo. Ang marahas na pag-ubo ng emperador ay naputol ang kanyang pagsasalita. Nang makuha ang panyo, may dugo rito. Kamahalan. Nataranta ang lahat. Pinapagpahinga sila ng emperador, ininom ang kanyang gamot at huminga ng malalim dahil mas bumuti na ang pakiramdam. Humarap sa iba ang emperador at ngumiti, ayos lang, pero malapit nang matapos ang buhay ko. Hindi ako makapaghintay ng matagal. Iba ang emperador sa magsasaka. Dahil sa dami ng mga bagay na kumukuha ng oras ko, kakaunti na lang ang natitira kong oras para sa pagsasanay at para pahabain ang buhay ko. Hahaha, kahit ako ay hindi na kayang labanan ito. Oo, tama si Ginoong Sima. Wala na tayong oras na masasayang. Ako na lang ang tanging magduruso kung ipagpapaliban pa natin ito. Yumuko si Hollis at bumantong hininga. Ipinakita ng iba ang kanilang lubos na paggalang sa emperador sa sarili nilang paraan. Isang emperador, na lipos ng mga gawain sa korte at limitado ng panahon, ay nais pa ring lumaban gamit ang lahat ng kanyang kakayahan upang iwan ang isang mapayapa at nagkakaisang mundo, ang kanyang pamana, para sa isang kahalili. Maaaring maalala siya ng mga tao dahil sa kanyang kahinaan at kutsain siya dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan, ngunit tanging ang kanyang mga tauhan lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Katulad siya ng mga emperador noong unang panahon, matapang at makapangyarihan. Pakinggan ninyo ang aking utos. Sumigaw ng malakas ang emperador, ang mga banal na dragon na sina Hollis, Levi at Shadow King ay pupunta sa Regent Estate at tutulong sa Estate Lord na si Tenzin sa paghuli kay Ethan. Umalis na kayo agad. Ano? Labis na nagulat ang mga lalaki. Nagmakaawa si Hollis, kamahalan, ang kabisera ng imperyo ay nasa kaguluhan pa rin. Sino ang magpoprotekta sa inyo kung aalis kami? Pakiantala po ang inyong utos. Pakiusap po, kamahalan. Yumuko iba.
Ngumiti ang emperador, at itinoon ang tingin, binibigyan ko lang sila ng pagkakataong magwala, hahaha. Iwinaksi ng emperador ang kanyang kamay at umalis na walang inaalala. Tanging ang mga lalaki lang ang nakatayo roon at tila nalilito. Alam nila ang ugali ng kanilang Panginoon. Ang kanyang mga utos ay pinal. Kailangang sumunod ang mga banal na dragon at ang hari ng mga anino. Whoosh! 3 tuldok ang lumipad palabas ng kabisera ng imperyo, ngunit ang balita ay kumalat na parang kidlat. Sa tahanan ng punong ministro, si Conrad ay humihigop ng alak sa kanyang bakuran, ninanamnam ang buwan. Ang lupa sa kanyang paanan ay lumaki at naging hugis tao. Mukhang nasa sabik si Leandro, punong ministro Hale, nabalitaan lang namin na lahat ng eksperto sa paligid ng emperador ay hinabol si Ethan. Nais itanong ng batang Panginoon at ng Imperial Tutor kung dapat na ba tayong kumilos ngayon. Hahaha, anong klaseng palabas yan? Hindi mo na sana nasiyahan sa lahat ng iniaalok ng kabisera ng imperyo ngayon dahil sa laki nito. Hindi ba't mas makakabuting mamasyal sa bayan, makibahagi sa mga kaugalian at mamuhay sa kasalukuyan? Natatawang sabi ni Conrad habang humihigop ng kanyang alak. Sumigaw si Leandro, Ginoong punong ministro, alam mo ba yan, hindi pumunta ang mga mandirigmang Quanrong para panoorin ang paglubog ng araw. Siyempre alam ko. Kaya nga sinasabi ko sa iyo na mag-relax ka at gawin ang kahit ano. Huwag kang magpaloko sa matanda. Umiling si Conrad. Hindi maintindihan ni Leandro, Ginoo, punong ministro, isa ba itong patibong? Pero sigurado akong nakaalis na ang 2 banal na dragon at ang hari ng mga anino. Walang kalaban-laban ang emperador. Hahaha, napaka-inosente. Ang walang mga banal na dragon sa paligid at ang pagiging walang kalaban-laban ay 2 magkaibang bagay. Huwag kang magmadali, ang matandang ulila ay dumating na handa na. Humigop muli si Conrad at kumaway sa kanya paalis. Lumingon si Leandro at bumulong habang paalis, ang Titans ay puno ng mga duwag. Hindi kumikilos kahit sa ganitong gininto ang panahon. Anong sabi mo? Nagbabala si Conrad sa kanyang pinakamaseryosong tono, magbigay ng mensahe sa inyong batang Panginoon at Imperial Tutor. Sa susunod na mga araw, manatiling kalmado. Maaari kayong lahat mamatay sa kabila ng aking malasakit, ngunit kung babantaan ninyo ang tagumpay ng aking plano dahil lamang sa isang maliit na bagay, may isa pang darating. Maaaring isa lamang si Conrad, isang tagapagtatanim ng malalim na langit, ngunit siya ang punong ministro. Ang kanyang malamig na tono ay nagpang-inag kahit kay Leandro, isang eksperto sa Radiant Stage. Bumalik ka. Tumahol si Conrad. Tumanggaw si Leandro, at muling lumubog sa putik. Naiwang mag-isa, ipinagpatuloy ni Conrad ang pagtikim ng kanyang alak, matandang lalaki, sa wakas ay naihagis mo na ang iyong lambat. Ngunit hindi ba't medyo mapanganib ang paggamit ng pain na ito? O mayroon ka pang ibang itinatago bukod sa mga banal na dragon at hari ng mga anino? Nag-isip si Conrad. Samantala, sa bagong-bagong manor ng pangalawang prinsipe, ang prinsipe ay palakad-lakad sa sala, nanginginig ang mga kamay sa lahat ng oras. Isang anino ang pumasok sa ilalim ng takip ng gabi, ang pinakabagong utak ng Hell Valley, si Milo. Kamahalan, ako po ba ang tinanong ninyo? Yumuko si Milo. Hindi mapakali si Second Prince habang pinagmamasdan siya, Sir Milo, tamang-tama ang timing. May narinig akong mahalagang impormasyon. Lumingalinga ang mga mata ng pangalawang prinsipe, pagkatapos ay bumulong siya ng malinaw na ang baybayin, hinabol ng 2 banal na dragon ng amang imperial at ng hari ng anino si Ethan. Walang kalaban-laban ang amang imperial. Kahit ang isang hanggal ay nakikitang isa itong panunuya, at tanging isang hanggal na tulad mo lang ang mabibigo dyan. Isa pa, kung hindi dahil sa iyong katangahan, hindi kita kailanman matuturuan na parang biolin. Itinago ni Milo ng maayos ang kanyang mga iniisip, at nagpakita lamang ng isang bahagyang ngiti, pangalawang prinsipe, hindi ko maintindihan kung ano ang gusto mo mula sa akin. Sir Milo, dapat ay naiintindihan mo ang sitwasyon ngayon. Nanginginig ang pangalawang prinsipe, ikinakaway ang kanyang mga braso, ngunit hindi pa rin siya makapaglakas loob na sabihin ang ilang maliliit na salitang hindi naman gaanong inosenteng sinabi. Sir Milo, alam mo kung paano ako hinusgahan ng banal na birhen na hindi karapat-dapat na mamuno. Masyadong balisa ang pangalawang prinsipe.
Tungkol sa kapalaran, 3 bahagi ay kalooban ng langit at 7 bahagi ay pagsusumikap. Hindi ka naniniwala na papasok sa entablado, at hindi mo rin hahayaang mabasa ni Bradley ang kapalaran ni Timor. At hindi ba't si Timor na may karapatang mamuno ay napatay sa huli? Oo, naniniwala rin ako na ang lahat ng pagpapakalat tungkol sa tadhana ay kalokohan. Sumang-ayon ang pangalawang prinsipe, kaya nga hiniling ko sa iyo, Sir Milo, na tulungan akong baguhin ang aking kapalaran. Ikalawang prinsipe, hindi ko nga mabasa ang kapalaran. Nagpakatanga si Milo, alam na alam niya ang nasa isip ng gago. Huminga ng malalim ang ikalawang prinsipe upang palamigan ang kanyang mga kilos. Sir Leng, gusto ko pong payuhan ninyo ako sa susunod kong gagawin. Maghintay at tingnan natin. Wika ni Milo. Nabigo ang pangalawang prinsipe, pero ang sitwasyon ngayon. Kamahalan, bakit mo pa ako tinatanong kung determinado ka na? Pinutol siya ni Milo nang nakangiti. Umiling ang pangalawang prinsipe, para sa akin, si Sir Milo ang pinakamatalinong isipan sa mundo, mas mahusay kaysa kina Winford at Conrad. Wala ni isa sa kanila ang kayang gumanap bilang Ethan, ngunit ang payo ni Sir Ming na hingin ang kamay ni Sheena ang nagpagaling sa bata. Hindi lang siya nasa peligro, kundi hinahabol siya ng buong bansa. Si Sir Milo ay isang tunay na utak. Dahil sinabi mo sa akin na manatili, iyon ang gagawin ko. Tumango si Milo nang may masayang ngiti, ngunit sa loob-loob ay napahadjejek siya. Tanga ka, iniisip mo ba si Ethan na may problema ka para malinlang sa ganyang gimmick? Siya naman ang may pukano niyan. Sino sa tingin mo ang nag-udyok sa akin na gamitin ka para mag-ayos nito? Naku, wala nang pag-asa ang gago na ito. Mas mabuting kumampi na lang ako kina Regent Estate at Ethan at kunin ang unang pagkakataon na makukuha ko para ipagbili ang gago na ito. Nakamit ng ngiti ni Milo ang buong tiwala ng pangalawang prinsipe, pagkatapos ay pinuri niya, mabuting bata. 418. Sir Leng, anong ginagawa mo rito? Sa napakalawak at sikretong hanay ng mga sundalo, libu-libong metro sa ilalim ng Cage Dragon City, ang matipuno at maskuladong figure ni Fredrin ay lumapit mula sa likuran ni Winford. Nanggigigil ang puso, sumagot si Winford, ang kailangan ko. Dapat bantayan ni Sir Leng ang sitwasyon sa labas at hindi ang Dragon Vein Seal. Kailangan mong ipadala ang mga venerable. Malamig ang tono ni Fredrin, may natanggap na impormasyon mula sa kabisera ng imperyo. Ang mga Divine Dragon ay kumikilos na at nag-iisa ang emperador. Siguro ay may ideya ka na kung ano ang susunod nating gagawin. Maghintay at tingnan natin. Tumpak ang sagot ni Winford. Kumunat ang noo ni Fredrin, Sir Leng, sana'y pag-isipan mong mabuti bago ka gumawa ng padalos-dalos na desisyon. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon natin. Wala nang mas mahalaga pa sa sandaling ito. Ang pinakamagandang desisyon natin ay maghintay at tingnan. Hindi kailanman inalis ni Winford ang tingin sa hanay. Pakiramdam ni Fredrin ay may kakaiba. Dahil matagal na niyang kasama si Winford, alam niyang hindi ito ang karaniwan niyang estilo. Maghintay ng ano? Sumulyap si Fredrin, Sir Leng, bakit hindi ko nakikita ang estate lord? Kadalasan kapag nandyan ang isa sa inyo, hindi nalalayo ang isa pa. Ano ba ang balak niya at matagal siyang nawawala? May sarili namang iniisip ang estate lord. Hindi ito isang bagay na kailangang ipag-alala ng High Venerable. Hinigpitin ni Winford ang kanyang mga kamao, ginagawa ang kanyang makakaya para manatiling kalmado. Sinuri ni Fredrin ang nanginginig na mukha at kumunat ang noo, tumindi ang kanyang hinala, Sir Leng, ang estate lord ang pinuno ng Regent Estate at sa mga panahong ito ng kagipitan, kailangan niyang magbantay para sa kapakanan ng bahay. Ano nga ba ang nangyayari sa kanya? Sir Leng, ikaw ang kaitiwala at dapat mong sabihin sa akin bilang mataas na kagalang-galang. Karapatan kong malaman ito. Huminga ng malalim si Winford at nanatiling diretso ang mukha. Namutla si Fredrin sa bawat segundo, at lalong lumakas ang kanyang aura. Hindi na siya nakasikip pa ng malakas ng makarinig ng mga ungol ng dragon mula sa gitna ng hanay. Umungol. Umalangaw-ngaw ang mga panaghoy ng paghihirap sa pagitan ng bawat dagandong. Nakikilala ni Fredrin ang boses na iyon kahit saan. Nasa loob ba ng selyo ang estate lord? Natigilan si Fredrin nang mapanood ito, pagkatapos ay nabigla ng maghiyawan ang 8 kaluluwa ng dragon sa loob ng selyo.
Sinulyapan niya si Winford ng may mabangis na tingin, Sir Leng, anong nangyayari dito? Bakit pumasok ang estate lord sa hanay? Dahil alam na kung kailan dapat tumigil, bumaantong hininga si Winford habang ipinapaliwanag ang mga pangyayari. Agad na natukoy ng High Venerable ang issue. Pinag-usapan na ng dalawa ang pagtitipon ng mga elder at ginamit ang body root upang sanayin ang Nine Dragons Diamond Body. Si Tenzin ang Panginoon ng Ari-arian, ngunit ang napakahalagang desisyong ito ay napakahalaga para iwan sa desisyon ng isang tao lamang. Hindi ito laro. Sumimangot si Fredrin, nakalimutan na ba ninyong dalawa ang mga patakaran ng Regent Estate? Paano ninyo nagawang maliitin ang kinabukasan ng buong bahay? At ang talento ni Tenzin ay kulang, hindi umabot sa Radiant Stage sa loob ng ilang dekada. Hindi niya kayang tiisin ang kapangyarihan ng mga kaluluwa ng dragon. Sa pagpapakawala mo sa kanya doon, para mo na siyang pinapatay. Hindi, kailangan ko siyang ilabas. Gumawa ng senyales si Fredrin para buksan ang selyo. Ang tanong ay, ganoon ba kahalaga sa kanya ang buhay ng kawawang lalaking iyon? Nako, hindi. Kung tuluyang mawawala ang estate lord, mas marami pang kandidato sa lugar kung saan siya nanggaling. Ang pinaka-inaalala ng High Venerable ay ang 8 kaluluwa ng dragon na mapaamo at mapaamo ng ibang tao bukod sa kanya. Siya ang High Venerable dito, ang tugatog ng kapangyarihan ng Regent Estate. Dapat sa kanya ang Nine Dragons Diamond Body. Bakit niya ito sasayangin sa isang walang kwentang tao na hindi man lang kayang makapasok sa Radiant Stage? Hindi niya iyon matatanggap at hindi niya iyon matatanggap. Mas bumilis ang galaw ni Winford, hinawakan ang kanyang mga kamay, mataas na kagalang-galang, huwag kang padalos-dalos. Dahil sa pagsasanay ng Estate Lord sa Nine Dragons Diamond Body, napukaw nito ang mga kaluluwa ng dragon. Buksan ang hanay ngayon at paparusahan tayong lahat ng mga dragon. Nag-iisip pa rin si Fredrin, ngunit hinayaan niya lang ang kanyang kamay sa huli. Naunawaan ni Winford ang kanyang mga hangarin at nagpayo, dahil sa talento ng Estate Lord, ang pagkamit nito ay para sa ikabubuti, ngunit ang anumang pagkakamali ay nagbabanta sa buhay. Kahit na isang trahedya, kahit papaano ay mananatili ang mga kaluluwa ng dragon at ang paghahanap ng susunod na kandidato ay magiging madali. Hindi tayo mawawala ng malaki dito. Tumama sa tamang lugar ang talumpati, kaya nakahinga siya ng maluwag. Oo, kapag namatay na siya, ako lang ang karapat-dapat sa pagsanay sa Nine Dragons Diamond Body. Hindi ko basta-basta maaaring isugol ang kinabukasan ko sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga kaluluwa ng dragon sa gitna ng matinding init ng panahon. Isang sigaw ng sakit ang nagmula sa gitna, na nagpagan sa pag-aalala ni Fredrin, Humph, sa maliit na talento ng tusong yan, halos wala na siyang pagkakataon. Mas makakabuti kung maghihintay ka. Bumaantong hininga si Fredrin, kung makakabalik lang sana ang Estate Lord mula sa bingit. Naway ngumiti ang kapalaran sa kanya. Umalis si Fredrin, nang ganoon na lang, Sir Leng, magpapadala ako ng 10 venerables na magbabantay sa hanay para maiwasan ang pagkawala ng kaluluwa ng dragon. Maraming salamat po, kataas-taasang kagalang-galang. Yumuko si Winford. Wala na si Fredrin. Habang tumatawa, umiling si Winford. Kahit sino ay maaaring malaman kung ano ang gusto ni Fredrin, na may magsabi sa kanya ng sitwasyon. Kapag wala ng silip mula kay Tenzin, siya ay maglalakas loob na papasok, kukunin ang ugat ng body at sasanayin ang sarili tungo sa kaluwalhatian. Na para bang hindi agad matutupad ang plano niya. Ang pagsasanay sa Nine Dragons Diamond Body ay nangangailangan ng mga kaluluwa ng dragon upang ngatngatin ang gumagamit at pinuhin ang kaluluwa ng dragon, na haantong sa paglikha ng katawan ng diamante. Ang katawan ay maaaring mabasag anumang oras sa ilalim ng prosesong ito, ngunit sa pamamagitan ng isang maliit na nakakatuwang duhiki na tinatawag na body root at walang katapusang sigla nito upang mabawi ito, ang mga pagkakataon ay lumaki ng husto. Ang mahalaga na lang ngayon ay ang isip. Sa kaunting tapang para malampasan ang sakit, halos sigurado na ang tagumpay. Karaniwan lang ang talento ni Tenzin, pero isa siyang matigas na cookie na niluto sa loob ng maraming taon ng karanasan bilang Estate Lord. Ang lahat ng mga katotohanan ito ang humantong kay Winford na maniwala na perpekto ang kanyang pagkakataon. Nanunuya si Winford, kung may isang salita kang magagamit para ibuod ang kalikasan ng tao, iyon ay ang kasakiman.
Nagpadala nga si Fredrin ng kanyang mga tauhan upang bantayan ang mga bagay-bagay. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, ang mga gwardya ay tanging mga iyakan lamang na palakas ng palakas ang naririnig, kasama ang isang ungol ng dragon paminsan-minsan. Nakakamangha kung paano nakakagawa ng ganoong mga tunog ang isang tao. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang lalaki. Kumunat ang noo ni Fredrin habang binibilang ang mga araw, bakit ang tagal niyang mamatay? Kumalma ka na para makainom ako. Pagkalipas ng 3 buwan, dumating ang grupo ni Levi na binubuo ng 3 dala ang utos ng emperador sa Cage Dragon City, na hinihimok ang Regent Estate na harapin si Ethan. Sawa na si Fredrin sa paghihintay at bumaba sa hanay. Sir Leng, ipinadala ng emperador ang mga banal na dragon at sinabing tutulungan nila tayong hulihin si Ethan. Palusot ni Fredrin. Kasunod ng kanyang tunay na intensyon, kumusta ang faring ng Estate Lord? Parang inosenteng nagmamalasakit, pero ang nakakarating sa pandinig ng kahit sino ay, patay na ba siya? Napatawa si Winfred sa loob, kasabay ng paghinto ng mga panaghoy at ungol ng dragon. Maaari ba? Inikat ni Winfred ang ulo sa hanay. Nagliwanag si Fredrin na parang Christmas tree. Nagmadali siyang buksan ang array at sumilip sa loob. Ngunit napigilan ng kalabog ang lahat ng paggalaw. Sumabog ang inukit na hanay sa samot-saring mga kulay, na nagpapakita ng isang dogwang figure na naghahabol ng hininga. Tenzin. Kahit ang kanyang kaawa-awang anyo ay hindi maitago ang marahas na kapangyarihang nagmumula sa kanya. Lahat ay nakanganga at nakadama ng isang katotohanan. Ang lalaki ay muling isinilang. Kung tungkol naman sa limitasyon ng kanyang bagong tuklas na lakas, kung ito ay sumusunod sa alamat at ang 9 Dragons Diamond Body ay walang talo, wala silang paraan para malaman. Tanging si Fredrin lang ang namula, nagngangalit ang mga ngipin sa galit. Nakalusot na ba ang Punk? Nasa kanya na ba ang 8 kaluluwa ng dragon ngayon? Panginoon ng Ari-Arian. Sumigaw si Winfred sa tuwa, binabati kita, Panginoon ng Ari-Arian, sa iyong tagumpay sa pagsasanay sa Diamond Body. Mahinang tumango si Tenzin, ang kanyang ngiti ay dahan-daang lumiwanag. Walang ipinakitang pagbabago ang mga kagalang-galang. Pagkatapos ay isang maasim at tusong boses ang narinig, Panginoon ng Ari-Arian, sinuwi mo ang payo ng mga kagalang-galang, binuksan ang selyo at nilabag ang mga patakaran ng bahay. Anong karapatan mo para manatiling Panginoon nito? Tumango ang iba. Ngunit ang mga mata ni Tenzin ay nagniningning na parang isang mabangis. 419. Tumangala siya sa elder na may puting buhok na may pilit na ngiti at marahas na aura sa paligid niya. Siya ang pangalawang kagalang-galang sa ilalim ni Fredrin. Dahil naroon si Fredrin, ang totoo ay sinasabi niya ang iniisip ng kanyang amo. Malamig na tiningnan ni Fredrin ang palabas. Ikalawang kagalang-galang, ano ang sinabi mo? Hindi kita masyadong marinig mula roon sa malayo. Lumukat ang mukha ni Tenzin, hinaila ang kanyang bogbog na katawan papunta sa matandang lalaki at inihilig ang kanyang tainga. Mas lalo lang nagmalaki ang pangalawang kagalang-galang sa mahina niyang itsura, itinaas ang ulo para ipahayag ng may pagmamalaki, tulad ng sinabi ko, ako. Umungol. Isang ungol na parang isang dragon na nakakulong sa hola ang dumating, na yumanig sa mga puso ng lahat. Maging ang mataas na kagalang-galang ay nabahala. At pangalawa, ang kagalang-galang, ang pantirya ng alulong na iyon, ay nabutas ang eardrums at nagsimulang dumyugo mula sa kanyang mga tainga. Sa isang buga, naglaho ang buong ulo niya at naging itim at mabahong bibig. Napaatras ang iba. Pinanood nila ang pangalawang kagalang-galang na nakatayo lamang doon, walang ulo, at may tumutulo na dugo mula sa kanyang leeg. Sa lugar ng kanyang ulo, naroon na ngayon ang ulo ng isang halimaw. Mga tatsulok na mata, magaspang nakaliskis at ang laki, lahat ay nakaturo sa pagiging ulo ng dragon. Ngunit ang may-ari ng ulo ay tao sa katawan, si Tenzin. Sa isang iglap, ang ulo niya ay naging ulo ng dragon, pinunit ang ulo ng Grand Peak Radiant Stage. Nanginig ang puso ng iba habang tumutulo ang dugo mula sa kanilang bibig, at anumang reklamo ay nabara sa kanilang mga lalamunan. Napanganga si Fredrin, siyam na dragon na diamond na katawan, Dragon Head Transformation. Ang pagbabagong ito ay nagpalakas ng di matatalong depensa at matatalas na pangil na kayang punitin kahit ng isang Radiant Stage Body Cultivator.
3 buwan ang ginugol ni Tenzin para mapantayan ang antas ng pagiging kakaiba ni Ethan at Saturgord. Para sa lahat ng nandito, maaaring nalampasan pa niya si Ethan. Umasa si Ethan sa kanyang 2 kamao, habang taglay niya ang Nine Dragons Diamond Body, walang bahaging hindi nabago, at naging tunay na walang talo. Malamig na mga matang sumulyap sa paligid. Bumalik sa normal na anyo ang ulo ni Tenzin, bagamat may tumutulo pa ring dugo mula sa kanyang bibig, na lalong nagpulala sa takot. Ang tuntunin ng Regent Estate ay ang makinig sa Estate Lord. Sana ay maalala iyon ng mga venerable, para sa inyong kapakanan, natatawang pagbabante ni Tenzin. Panahon na para maramdaman niyang isa siyang tunay na Estate Lord. Ang kapangyarihan ay humihingi ng autoridad, humihingi ng respeto at pagsunod ng mundo. Yumuko ang mga kagalang-galang, sinusunod namin ang Panginoon ng ari-arian. Bumantong hininga si Fredrin, inuulit ang sinasabi ng iba. Alam niyang hindi na darating ang pagkakataon niya. Sa Regent Estate, hindi na siya ang maharlikang puba, kundi isa na lamang siyang basta-basta na ipapadala sa mga utusan. Sumulyap sa katawan ng pangalawang kagalang-galang, nakatayo lamang ito roon na walang ulo, walang tigil ang pagkulo ng dugo. Isang mabilis at walang kabuluhang kamatayan. Bumantong hininga, lahat ay naging malungkot. Ang kanilang walang katapusang panahon ng kaluwalhatian bilang mga venerable sa Regent Estate ay natupad na. Binabati kita, Panginoon ng ari-arian. Mayroon na tayong kapangyarihang lumaban sa digmaang ito. Tumawa si Winford. Tumango si Tenzin, Ethan, Saturgord, malapit na tayong magkita, ha ha ha. Panginoon ng ari-arian, ang mga tauhan ng emperador. Binanggit ni Winford ang mga detalye. Tumango si Tenzin at nagpakita ng malamig na ngiti, humph, ilang divine dragons at isang shadow captain lang para bantayan ako. Inosente. Inikat ni Fredrin ang kanyang mga mata. Basta. Mapangahas ba? Ang hamakin kahit ang mga tulad ng mga divine dragon. Pero, may katuturan naman. Kahit na nagkakaisa, wala pa ring magagawa sa kanya ang tatlong iyon. Natural lang nakutsain sila. Lalong tumitindi ang inggit ni Fredrin sa bawat naiisip niya, at tumutulo ang laway niya. Mas maganda sana kung ako iyon. Nako, sayang lang yan sa isang karaniwang taong tulad niya kung sana'y magniningning naman ito sa kamay ng isang mataas na kagalang-galang. Lubos akong nagpapasalamat. Nakakahiya naman. Umiling ang mataas na kagalang-galang na hindi pinansin ni Tenzin, at sinabi kay Winford, pero dahil nandito sila para tumulong, makabubuti kung gagamitin natin sila. Ano man ang tusong tukanan nila, mas mapapabuti ito ng aking lakas. Napakatalino ng Estate Lord. Ito ang hinihintay ko. Gamit ang hindi mapipigilan na kapangyarihan ng Estate Lord, lahat ay maaaring malutas. Kahit ang laban kay Ethan o sa pamilya ng imperyo. Yumuko si Winford, tuwang-tuwa na ang matagal na niyang inaasam ay malapit ng matupad. Tumawa si Tenzin, habang nagyayabang, halika, makilala natin ang mga ekspertong ito, ha ha ha. Yumuko ang iba at sumunod. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang silid pahingahan, kung saan naghihintay ang mga banal na dragon. Ngunit ang relaxed na tingin ni Tenzin ay nagpakaba sa kanilang lahat. Tuktok na nagliliwanag na yugto. Nagtinginan ang tatlo ng may gulat. Alam nilang lahat na si Tenzin ay isang peak profound heaven cultivator, ngunit ngayon ay nagpakita na siya, pagkalipas ng 3 buwan sa parehong antas nila. Mas kakaiba ang bilis niya kaysa kay Ethan. Ramdam nila ang banta na nagmumula sa kanyang amoy dugong anyo. Lalo lamang nitong pinaghandaan ang tatlo. Ang biglaang pagbabago ni Tenzin ay nagpakilabot sa kanila. Panginoong Ari-Arian Donford, matagal na. Hangang-hanga ako. Iniisip ko kung anong mahimalang sining ang ginamit ng Panginoon ng Ari-Arian para sumailalim sa ganitong kamangha-manghang pagbabago, tanong ni Levi. Nagbigay rin ng galang sina Hollis at Shadow King, tensyonado at sabik sa sagot. Mas lalong naglakas loob si Tenzin sa kanilang mga reaksyon ngunit umiwas sa tanong, maaari po kayong umupo. Naparito kayo sa utos ng emperador upang tulungan ang Regent Estate na hulihin ang traidor na iyon. Ako'y lubos na nagpapasalamat. Pag-usapan natin ang ating plano ng aksyon. Hindi pinansin ng tatlo ang halatang pagiging lihim ni Tenzin at sinabing, paano tayo magpapatuloy, Panginoon ng Ari-Arian. Hahaha, napag-usapan na namin ito ni Sir Leng.
Siya at si Winford ay nagpakita ng malabong ngiti, bago nagpatuloy ang una, para mapatay ang sakay, kailangan mo munang tanggalin ang kabayo niya. Puputulin muna natin ang mga pakpak ni Ethan. Gaya ng alam ninyong lahat, ang Drifting Flowers Edifices, Veiled Dragon Pavilion at Sword Marquis Abode ay nasa panig ni Ethan. Bago natin harapin si Ethan, kailangan muna natin siyang putulin, simula sa kanyang mga kakampi. Gusto mo lang ng mga bahay. Naningkit ang mga mata ni Levi. Ang mga mabangis na ambisyon ni Tenzin ay isang bukas na lihim. Ngunit lahat ng ito ay napasailalim pa rin sa plano ng kanyang kamahalan, at tumango ang tatlo. Kung gayon, simulan natin ayon sa plano ni Lord Dunford ng ari-arian. Tumango si Hollis. Nahihilo si Tenzin sa loob. Ang linyang iyon ay katulad ng pagpapatibay ng pamilya ng imperyo sa kanyang pagkauhaw sa kapangyarihan, na hindi sila makikialam sa kanyang kampanya. Ito ang pinakamagandang pagkakataon sa kasaysayan. Bagamat malinaw na hindi makikialam ang pamilya ng imperyo dahil abala sila. Kailangan niyang kumilos ng mas mabilis, bago pa matapos ayusin ng pamilya ng imperyo ang mga gawain nito at muling magkagulo ang sitwasyon. Kaya naman isinagawa ni Tenzin ang plano ng pag-atake sa tatlong bahay at inabisuhan ang Hell Valley at Pilking Hall na makipag-ugnayan. Ang hindi alam ng magkabilang panig ay sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, patuloy na bumubuhos ang mga banayad na senyales mula sa kanilang lokasyon. Kumalat sila papunta sa puno sa labas, pagkatapos ay sa mesang bato. At patuloy silang lumalayo pa, mula sa isang lokasyon patungo sa isa pa. Nagpatuloy ito ng milya-milya. Mga 12 milya mula sa Cage Dragon City, sa isang kagubatan, isang figurang nakaitim ang nakasandal sa isang malaking puno habang nagmumuni-muni. Nang magbigay din ng hudyat ang puno, iminulat ng figure ang kanyang mga mata at gumamit ng isang nagpapadalang jade. Lumipad ito ng mataas sa kalangitan, at nawala sa isang kisap mata. 420. Nasaan si Ethan? Napakatalino ng isip ko. Sa bulwagan ng angka ng Larsen sa Blackwind Mountain, si Yana na nakaitim ay napatalon palapit. Nagtanong siya nang makita niyang si Fulton na lang ang nasa paligid, gumaganap bilang katulong at humahawak ng mga resources. Itinuro ni Fulton ang sahig, pumunta ka sa bunker. Naroon si Katie Wala-Kinestone nitong mga nakaraang araw. Salamat. Kumaway si Yana. Nagtanong si Fulton bago siya nakatakas, Kapitan Yale, anong talino ang nagpahilo sa iyo ng ganito? Wala naman masyado, ang sabi lang nila ay kumikilos na ang Regent Estate. Hindi para atakihin kami, kundi ang aming tatlong kakampi. Mas marami pa tayong oras para maghanda. Ano? Sumigaw si Fulton, sabay takbo palapit, tama ba ang impormasyon? Tingnan ko. Tumaas ang kilay ni Yana, bakit ka ba nababaliw ng ganyan? Wala kang kinalaman dyan. At para muna ito sa paningin ng steward. Walang karapatang makita ito ng isang assistant. Tumigil si Fulton at tumango. Isa ito sa mga patakaran ni Ethan para maiwasan ang pagtagas at mapanatili ang pagiging lihim. Ang sino mang mahuling lumabag dito ay papatawa ng matinding parusa. Kahit na may ganitong patakaran, nag-aalala pa rin siya, Kapitan Yale, pumunta tayo kay Katie Wala-Kinestone. Kahit na iulat mo ito, kapag nandoon din ako, papayagan niya ito. Tumango si Yana. Maya-maya pa ay nakarating na ang dalawa sa bunker. Maraming tao sa lahat ng dako. Ang mga bantay ng angkan ng Larsen kasama mga tao ng angkan ng yun ay umabot sa 10,000 tao, na abala sa bawat sulok ng kuweba ayon sa mga utos mula sa harapan. Doon naroon sina Ethan at Sheena. Parang gumagawa siya ng isang array, na sa ngayon ay hindi pa alam kung ano ang layunin. Humph! Katie Wala-Kinestone, magaling ka talagang headhunter. Nangaakit at sabay na nagtatrabaho, hindi ka nawawala ng kahit isang segundo. Nakita ni Yana Yale ang paglapit ng dalawa at sumibol ang selos. Namula si Sheena at yumoko. Tumaas lang ang kilay ni Ethan, Miss Yale, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Dapat ay nandyan ka at nangongolekta ng impormasyon. Humph, pumunta ako rito para magulat. Naghagi si Yana ng isang jade sleep, malamig ang tono sa magandang magkasintahan, Katie Wala-Kinestone, kumusta na kayo ni Miss Sheena? May progreso ba? Maging mabait ka. Si Sheena ang banal na dalaga ng angkan ng yun. Pinag-uusapan lang natin kung paano pamumunuan ang kanyang mga tao. Itinuon ni Ethan ang kanyang atensyon sa jade sleep. Lalong ikinagalit ni Ethan ang malamig na ugali nito.
Kaya't ngumiti siya kay Sheena ng may halong lungkot, binibining Sheena, babala ko sa iyo. Hindi maaasahan si Ethan. Nakakaakit siya ng maraming tao, pero 3 buwan lang ang pinakamatagal niya, at kinukuha ang babae at lahat ng ari-arian nito. Ang kapatid mo rito ay isang buhay na saksi at biktima. Kaya binabalaan kita, bilang isang taong dumaan na rito, mag-ingat ka sa magnanakaw na si Ethan. Mahinahon ka rin pala kay Katie Kingston. Akala ko si Miss Larson lang ang batang yan. Kumurap si Sheena sa kanyang malalaki at inosenteng mga mata. Namula si Yana, nakataas pa rin ang ulo sa katigasan ng ulo, hindi pwede. Bakit ko naman siya titingnan? Oo, ayaw mo sa akin? Kaya huwag kang magsalita ng patalikod, hahaha. Minulat ni Ethan ang kanyang mga mata at humajejek, sa wakas ay lilipat na ang Regent Estate, at kalaban na ang mga bahay na iyon. Hindi naman masama, gaya ng hula ko. Natigilan ng iba, bakit siya tuwang-tuwa kung ang mga kakampi niya ay nasa kawalan? Kung susuko ang ating mga kakampi, hindi ba't wala tayong mapagtatagwan? Natarante si Fulton, Katie Kingston, kailan aatakihin ang Regent Estate? Paano kami makakatulong? Bakit naman tayo tutulong? Kumislap ang mga mata ni Ethan, ito mismo ang gusto ko, na atakihin sila ng Regent Estate. Kung personal ko silang haharapin, bukod sa magiging awkward ito para sa akin, mahihirapan din akong makuha ang panig nila. Ano? Lahat ay labis na nabigla. Walang balak si Ethan na patalsikin ang pagsalakay ng Regent Estate, ngunit iniisip niya kung paano niya pagsasama-samahin ang kanyang mga kakampi. Ang mga bahay na iyon ang kanyang suporta, kung saan ang Veiled Dragon Pavilion ang pinakauna. Ang pagbebenta ng mga ito ng ganito at kahit ang pag-atake sa kanila ay magiging isang bagong kawalan. Natawa si Ethan sa kanilang mga iniisip, napaka-inosente ninyo. Walang tinatawag na walang hanggang kaibigan sa mundong ito. Kahit patalunin natin ang Regent Estate at ang iba pa at koronahan ang ating mga sarili bilang mga hari, ang ating alyansa sa mga bahay ay matatapos din at magkakaroon tayo ng conflict of interests. Titingnan nila tayo bilang ang bagong Regent Estate. Mas mabuting samantalahin ang magandang pagkakataong ito at harapin ang mga ito na magtatapos sa isang tunay na mapayapang komunidad. Ito ang dapat gawin. Hindi ba, binibining Sheena? Natatawang sabi ni Ethan, hindi ba't laging itinataguyod ng angkan mo ang kaligtasan? Iyon lang ang ginagawa ko. Pinag-isipan ni Sheena ang kanyang mga sinabi. Kasuklam-suklam talaga si Ethan, pero kung magbabago ang pananaw, para ito sa isang marangal na layunin, para sa kinabukasan ng mga tao. Tumango siya. Nanatiling tahimik si Yana. Tanging si Fulton lamang ang nag-aalala, Katie Kingston, why wala ka ba talagang pakialam sa kanila? Paano ko hindi magagawa? Hindi ba't bukas ang mga braso ko sa halip na lipulin sila? Alam mo naman, may kaunting konsensya ako. Nakangiting tumigil si Ethan, ganito ang mangyayari. Base sa impormasyon, kikilos ang Regent Estate sa loob ng 3 buwan kaya aabisuhan natin ang ating mga kakampi pagkalipas ng 2 buwan. Kung walang anumang paghahanda, hindi sila may iligtas ng kanilang 1,000 taong pamana, kahit na maaari pa rin silang tumakas. Kami na lang ang tanging mapagtatagwan. At dahil nandito sila sa bahay natin, alam nilang dapat silang maging mabait. Gagamitin natin ang pagkakataong ito para maisama sila habang ipinaparamdam sa kanila ang walang hanggang pasasalamat sa ating tulong. Ganoon ako kabuti, na gumagawa ako ng pabor sa kanila. Hindi ba't doble kara lang yan? Bulok. Nagrebelde ang lahat. Nasuka sila sa kanyang mga pamamaraan, ngunit yumuko bilang paggalang. Ang ganitong walang pusong galaw ay maaari lamang magmula sa ilalim ng isang maitim na bomba ng dugo ng isang demonyong tulad ni Ethan. Ang panunood sa mundong nag-aalab at sumasabog para anihin ang mga samsam, ganoon naman talaga ang estilo niya. Kikita siya at kikita ng katanyagan, mas tuso at tuso pa kaysa sa isang sorrow. Papatayin ang buong bahay nila pero ang mga biktima ay magpapasalamat pa rin. Iyon lang ang magagawa ng isang hamak na walang konsensya at walang pagsisisi sa pagkitaw ng buhay ng tao. Ngunit ito lamang ang paraan para ang angkan ng Larson ang maging pinakamalaking panalo. Pero nalungkot si Fulton matapos marinig ang plano. Nagtanong si Ethan, Fulton, bakit ang haba ng mukha mo? Sa karaniwan mong itsura, wala kang pakialam sa katabi mo. Katie Kingston, pwede mo bang iligtas ang mga drifting flowers edifices? Dandan, nag-alangan si Fulton.
Siguro'y baliw na baliw ang batang to. Ang kaisipang ito ang nagtulak sa kanya sa mas nakakabahalang isipin. Magaling, sang-ayon ako sa isang lalaking katulad mo. Itinataguyod mo ang babaeng iyon sa oras ng panganib. Hindi tulad ng isang taong hindi ka nais banggitin, na napakawalang pakialam at mapanlin lang kahit nakasama na nila ang kanilang Panginoon ng edipisyo. Hinampis ni Yana ang likod ni Fulton bilang papuri, at palihim na sumulyap kay Ethan. Kumunat ang noo ni Ethan, saka ipinikit ang kanyang mga mata. Bumantong hininga siya at umalis. Ang boses niya ay nakarating sa gulat na pandinig ng lahat, magpadala ng mensahe sa Drifting Flowers edifices. Sabihin sa kanila na lumikas papunta sa Larsen clan. Para naman sa dalawa pang bahay, makalipas ang 2 buwan. Salamat po, Katie wala Kindstone. Tumango si Fulton at umalis na masaya. Pinagmasdan ni Yana ang nag-iisang likod ni Ethan, pagkatapos ay binigyan si Sheena ng huling salita ng taos-pusong payo, binibining Sheena, sumuko ka na habang wala ka pang nararamdaman para sa kanya. Ang puso niya ay pagmamayari na ng iba. Naguluhan si Sheena. Bumantong hininga si Yana, kilala ko siyang isang taong may prinsipyo, malakas, at may determinasyon na hindi magbabago kahit ano paman. 2 beses lang siyang nawala ay sa Beast King Mountain, sa Abbey, at ngayon. Sa palagay ko ay sa Edifice Lord ng Drifting Flowers edifices. Bumantong hininga si Yana at umalis, dahil hindi ko kayang igalaw ang lalaking iyon, susuko na ako. Nanginig si Sheena. Isa siyang asetiko at banal na dalaga na ang isip ay nakatuon lamang sa hinaharap. Ngunit ngayon, siya ay nalulunod sa kalituhan. Paglabas ni Ethan ng bunker, pumasok siya sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, matamlay. Isang taong nakaasol na damit ang sumulpat sa harap niya, si Vicious Peel King Sam. Elder yan? Ano iyon? Sumulyap si Ethan. Namula si Sam sa pag-aalala, Katie wala Kindstone, narinig kong hinayaan mo silang gumamit ng mga sangkap para sa ika-6 na baitang para gumawa ng mga tableta para sa ika-3 baitang. Oo, hindi ba nito mapataas ang kanilang antas ng tagumpay? Tumango si Ethan. Dumudugo ang puso ni Sam, pero Katie wala Kindstone, hindi ba't sayang lang yan? Ngumisi si Ethan, Elder yan, narito ang bagay na ito. Sa loob ng kalahating taon, plano kong makakita ng 100,000 tableta para sa ika-3 baitang, ang Spirit Melding Peel. Pagkatapos ng napakaraming taon ng pagiging nasa pangangalaga mo, ang pangkat na iyon ng daang tao ay makakagawa lamang ng 1 tableta para sa ika-3 baitang, na may mababang tsansa ring magtagumpay. Para makakuha ng 100,000 tableta, maaari lamang akong gumamit ng mga dekalidad na sangkap upang mapataas ang tsansa. Pero hindi ba't sayang pa rin? Si Sam ay isang alchemist at nakaramdam ng sakit na makita silang ganoon. Napangisi si Ethan, nakataas ang kilay, ayos lang, mayaman naman kami. Biglang umalis si Ethan at bumalik dala ang pinakamalaking nahuling tableta ngayong siglo. At ang orihinal na plano na maghurno ng 10,000 tableta ay ginawang 100,000. Hindi lang ito nangangahulugan ng mas maraming trabaho para sa kanila, kundi mas mababa pa ang tsansa nilang magtagumpay, kaya naman gumanti si Ethan ng kayamanan. Gaano man kahalaga kay Sam ang bawat dahon at talulot, kinailangan niya itong tanggapin, at bumalik na nakayuko at nalulumbay. Narinig mula sa malayo ang boses ni Ethan, "Oh, Elder yan, sabihin mo kay Elder Lee at sa iba pa na magtipon. Malapit na tayong aalis papuntang Hell Valley. At ang mga nagpapanggap na Deep Heaven, papuntahin mo rin sila." Kumislap ang mga mata ni Ethan habang ang kanyang bibig ay napahadjejek ng pilit. 421. Whoosh! Libo-libong tao ang lumapag, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa hinaharap. Isang malabong lambak ang halos hindi maabot, itim at lila, malas at nakakatakot. Isang matandang lalaki na nakataas ang katawan ang naglakad sa makapal na hamog na may ngiti. Maya-maya, nilinggan ni Jigo si Ethan, talagang maingat ang Hell Valley, pinapagana na nila ang kanilang hanay para sa ika-5 baitang. Kakailanganin natin kahit isang araw para masira ito. Aling bahay ang walang agam-agam sa mga panahong ito ng kaguluhan? Lahat ng ito ay nasa loob ng aking mga kalkulasyon. Pumunta si Ethan sa harap at sinuri ang ambon ng may pangungutya, kung tungkol naman sa pagtawid, hindi naman magtatagal. Kumislap ang kanang mata ni Ethan sa isang dobleng gininto ang halo, ikalawang yugto ng Divine Eye of the Void, Void Annihilation. Whoosh!
Isang nanginginig na sinag ang lumabas mula sa mata ni Ethan at tumungo sa Hell Valley. Kasunod ng sunod-sunod na kalabog at pagsabog, ang ambon ay nanginig ng 2 beses bago tuluyang huminga. Tuwang-tuwa si Jigo at nag-thumbs up, hihihi, si Katie wala Kindstone yan. Ang dali lang naman nitong basagin. Pagdating sa mga array na umaasa sa espasyo, kailangan mo lang pasabugin ang kanilang bula at kusang mabubuwag ang array. Iyon ang layunin ng galaw kong ito. Walang maganda rito, casual na sabi ni Ethan. Pero bumantong hininga si Jigo sa loob-loob niya, kung ganoon lang kadali, may nakikita ka bang ibang gumagawa nito? Simpleng ngunit kamangha-mangha ang bawat galaw ni Ethan para sa sino mang makakasaksi sa kanyang mga nagawa. Pinahahalagahan ni Jigo si Ethan. Bukas na ang hanay, atakehin. Senyales ni Ethan. Pinangunahan ni Jigo ang pagsalakay, dinala ang libu-libong Bone Tempering Cultivator at mga bihirang Profound Heaven Cultivator sa mas malalim na bahagi. Sumigaw at umungal ang mga lalaki, ang itim na ulap ay nagpakawalan ng isang baliw na pagsalakay sa lambak, at nilamon ito. Hindi man lang makasigaw ang mga nagpapatrolya dahil baka sa kanilang mukha ang napakaraming tao. Lubhang nakabao ng gulat at takot sa kanilang kalooban kaya't napilitan na lamang silang tumayo roon ng walang emosyon sa halip na magpatunog ng alarma. O mga Diyos ko, ano ba ito? Nabigo ba ang hanay kaya't napakarami ang nakapasok? Paano sila nakapasok ng ganito kabilis? Wala na silang pakialam, hinintay na lang nila na sila ay abutin ng mga umaatake. Ang tanging reaksyon ng mga nagpapatrolya ay nang tumago sa kanilang mga dibdib ang mga espiritual na sandata. Ang mga iyak ay naging panaghoy habang ang dugo at dugong tumutulo sa lahat ng dako. Ang kanilang mga katawan ay bumagsak na walang buhay. Walang humpay na sumugod ang pagsalakay. Pag-atake ng kalaban. Isang huling sigaw ang narinig ng bawat disipulo, nang matuklasan nilang sinalakay ang kanilang tahanan at sila ay sumigaw sa takot. Napakahusay ng tiyempo ni Ethan, naabutan niya sila sa pinakamababang antas, at tinapos ang mga natatarante na disipulo ng Hell Valley. May ilang matatapang na tagapagtanggol na sumusulpot paminsan-minsan para pigilan ang agos, ngunit hindi man lang nila nakuhang mailabas ang kanilang mga demonyong kayamanan ng isang segundo silang pinalibutan ng isang grupo ng mga piling kabataan, pagkatapos ay iniwan ng isang sira-sirang katawan habang sila ay patungo sa susunod na target. Ang mga kapitan sa pagsalakay na ito ay ang mga matatag na gwardya na sinanay ni Ethan kay Kapitan Pang sa Wraith Art 10 taon na ang nakalilipas. Ito ang kanilang unang pagsalakay sa ganitong laki, at para sa ilan, ang kanilang pinakaunang pagpatay. Ngunit lahat sila ay tinanggap ito na parang isdang napunta sa tubig, walang ipinakitang pagsisisi. Hindi tulad ng kahabag-habag at napakasakit na pagpapahirap na tinatawag na pagsasanay, ang panunood sa mga kaibigan sa kanilang paligid na isa-isang nabubuwal, ang pagpatay dito ay napakadali lamang. Ipinadala sila ni Ethan sa impyerno upang bumalik bilang mga halimaw na kahit ang isang malupit at madugong digmaan ay hindi kayang patahimikin. Ang mga batang ito ang magiging pundasyon ng bahay. Nakatayo si Ethan sa malayong tuktok, pinagmamasdan at sinusuri ang sitwasyon. Tumango si Jigo bilang papuri, Katie wala Kindstone, nagbunga na ang pagsasanay ng maraming taon, hahaha. Pumikit si Ethan, nakikinig sa natural na simponye sa paligid niya, ng mga iyak, panaghoy, pagsusumamo, mga nakahandusay na katawan sa sarili nilang dugo, na bumubuo ng isang matamis na himig sa kanyang pandinig at nagdulot ng isang inosenteng at magiliw na ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga tunog na ito ang nagbigay ng hudyat para sa paglawak ng angkan ng Larsen, ang pagmarcha ng angkan ng Larsen upang pamunuan silang lahat gamit ang kanilang kamay na bakal. Ito ang inaasahan at layunin niya. Ang layunin niyang ito ay sa wakas ay nabubuo na. Samantala, isang pintuang bato ang biglang bumukas nang pumasok ang isang duguan at maruming disipulo ng Hell Valley, habang bumubulwak ang dugo mula sa kanyang lalamunan. Sumigaw ang 4 na matatanda sa loob, anong nangyayari dyan? Kaaway. Atake. Ibinuwis ng disipulo ang kanyang buhay sa pagbigkas ng 2 salitang iyon. Bumagsak ang kanyang ulo, wala ng buhay. Ang natitira na lamang ay mga matang puno ng takot na lalong ikinabahala ng mga lalaki. Nakakaloko ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Sino ang mga hanggal na walang alam na naglalakas loob na tumuntong sa Hell Valley? Umungol ang pinuno. Sabi naman ng isa, pero bakit walang reaksyon mula sa array? Na-breach na ba ito?
Nataranta ang apat. Kailangan itong gawin agad para hindi mapansin ng mga matatandang ito na sila ay sinalakay na. Anong kapangyarihan kaya ang may gawa nito? Inilabas ng apat ang kanilang discerning fields. Napasinghap silang lahat sa kanilang nakikita sa kanilang isipan. Nakakita sila ng isang kayeg ng mga taong sumisigaw habang pinapatay nila ang sinumang makita nila. Ang kanilang 10,000 disipulo ay hindi makapag-ipon ng kahit isang tanda ng paglaban-laban sa kakaunting libo lamang. Tumingin pa ang apat at napansin ang dalawang lalaki sa isang burol. Ang isa ay nasa ikatlong patong ng Profound Heaven stage at hindi pinansin, lumingon sa Peak Radiant stage expert na katabi niya. Parang maiiyak ang apat na lalaki. Mabibilang sa isang kamay ang bilang ng mga Peak Radiant stage expert sa Titans. Bakit isa sa kanila ang napunta sa Hell Valley? Ang High Venerable ay nasa ika-5 antas habang ang iba ay nasa ika-4 lamang. Kahit na magkasama sila ay hindi nila maasahan na matalo ang kakatwang iyon. Naku po, sino ba yan? Regent Estate o pamilya ng Imperial? Ano ba ang ginawa natin para lipulin nila tayo? Reklamo ng isa. Umiling si High Venerable, hindi, sabi ng Valley Lord ay kaalyado pa rin tayo ng Regent Estate. Tungkol naman sa pamilya ng Imperial, nahirapan silang harapin ang mga problemang lumitaw sa nakalipas na 1,000 taon. Hindi ito darating. At ang aura ng Radiant Stage Expert na iyon ay parang pamilyar. Mataas na kagalang-galang, kilala mo ba siya? Sigaw ng iba. Nanginig ang mataas na kagalang-galang at bumaantong hininga, paano ko nga ba makakalimutan? Kilala natin siyang lahat. Hindi ba't nasaksihan natin ang pakikipaglaban niya kay Fredrin sa bisperas ng seremonya ng angkan ng Larsen? Mad Deeper. Sigaw nilang lahat. Malungkot na tumango ang mataas na kagalang-galang, ang mas malala pa, sino pa bang eksperto sa malalim na langit ang kilala mo na nasa tabi niya? Si Ethan yan, ang demonyong katiwala ng angkan ng Larsen. Nakita nating lahat siyang tinanggap ang lahat ng atake ni na Jigo at Fredrin na parang wala lang. Wala na tayong pag-asa na manalo. Lumubog ng husto ang puso ng tatlo pa, namumutla ang kanilang mga mukha. Hindi nila kayang hawakan kahit isa sa kanila. Parang maiiyak ang apat na matatanda. Sa wakas ay umatake na si Ethan. Naiintindihan namin na kailangan mong umatake sa isang punto, pero bakit ka pa lumalapit sa amin? Hindi ba't palaging kalaban mo ang Regent Estate sa bawat pagkakataon? Sapat na ang nawala na kami ng mga matatanda dahil sa'yo, kaya bakit ka pa babalik para sa isa pa? Akala mo ba mga pasaway na kami ngayon, di ba? Pakiramdam nilang lahat ay binalot sila ng langit ng pinakamalaking kalungkutan sa mundo. Ngunit dumating ang katotohanan at kinailangan nilang maging handa sa panganib. Kumislap ang mga mata ng mataas na kagalang-galang sa determinasyon, matandang ikatlong tao, ikaw ang pinakamabilis. Lumipad papunta sa Panginoon ng lambak at iulat ang sitwasyon. Bibigyan ka naming 3 ng oras. Kuya. Napaluha ang panganay. Ngunit tumango ang mataas na kagalang-galang na may nakakapanatag ng ngiti. Napatingin si Ethan sa pinagmumula ng mga discerning fields na iyon, nako, nahuli tayo ng 4 na pandama. Kaya bakit ang tagal lumabas ng mga matandang iyon? Natatakot ba sila at nagkukumpulan? Hihihi, talaga. Tumawa si Jigo. 422. Whoosh! 3 figure ang sumulpot sa larangan ng digmaan, hindi pinansin ang mga iyakan sa ibaba at pumunta sa direksyon ni Ethan. Napangisi si Ethan, nako, ang lakas ng loob mong lumapit sa akin imbes na tumakbo. Hihihi. Sa tingin ko pumupunta lang sila rito para mamatay. Natatawang sabi ni Jigo. Lumitaw sa kanilang paningin ang 3 kagalang-galang. Lahat sila ay dumating na may malinaw na kaisipan na maging martir habang pinipigilan ang kaaway. Ngunit ang pagkakita sa 2 mababanges ay nagpang-inig pa rin sa kanila. Sinuri sila ng mataas na kagalang-galang, lumunok at nakahanap ng anumang salitang kulang sa sitwasyong ito. Bumantong hininga ang 2 pa. Natakot bago pa man lumaban. Ano na ngayon? Kapatid, kailangan nating bilhin yung lumang pangatlo balang araw. Habang inaalala ang kanyang misyon, huminga ng malalim ang mataas na kagalang-galang at nag-ipon ng lakas ng loob para sumigaw, Ethan, wala ka na rin pala.
Walang oras si Ethan para pagbigyan ng pagiging pedantiko ng lalaking ito at nagtanong, hindi ba't may apat na pandama? Nasaan ang isa pa? Nabara ang tapang ng mataas na kagalang-galang. Ang mayabang at nakakasuklam na ugali ni Ethan, na parang isang malaking kahuna, ay nang ibabaw sa kanila ng malabis na presyon kaya't napaatras ang kanilang mga ulo. Ito ang tinatawag na power gap. Para silang mga first-level spiritual beast na nakaharap sa isang sixth-level spiritual beast, na walang kahit anong pagkakataong makalabas ng buhay. Nagbanta ang tatlo na saysubog sa iyak. Sila ay mga Radiant Stage Cultivator, mga Venerable ng Hell Valley, ngunit hindi man lang sila nakatanggap ng karapat-dapat na kamatayan. Napasigaw si Jigo, halos mapatalon ang kanilang mga tainga. Umiling si Ethan, hindi naman siguro makakaapekto ang isang nawawalang tao. Kumuha si Ethan ng isang gourd at hinayaan ang mga bloodworm na gumalaw palabas. Mukhang sabik na sabik silang makawala sa kadilimang alam nila sa buong buhay nila, handang magsaya sa malawak na kalikasan. Ito ang totoo. Kainin mo yan at isa ka sa amin, magiging mga elder ng Larsen clan. Huwag, at babawiin na lang kita bilang mga bangkay. Parang isang malupit na utos ni Ethan. Nataranta at nataranta ang tatlo. Lumapit pala sa kanila si Ethan para mag-alay ng sanga ng oliba. Dahil sa tanyag na reputasyon ni Ethan bilang isang mabangis na demonyo at sa masasamang loob sa pagitan ng mga bahay, mayroon silang impresyon na pumunta siya rito para patayin sila. Handa pa nga silang ayelay ang kanilang buhay. Kaya bakit sila tuwang-tuwa? Para sa isang yumao, isang kislap ng pag-asa ang mamumukadkad sa kanyang puso, ang likas na pag-iingat sa sarili na may puwersang hindi may kakaila. Parang tumalon ka sa bangin tapos nalaman mong may ekstrang lubid sa tabi mo. Sasaluhin mo ba ito, o hahayaan mong madulas? Anong klaseng katangahan naman yan? Sino ba ang ganoon katanga para tanggapin ang pagdidilig bilang isang magandang bagay sa buhay? Pero ang mga veterano sa buhay na dating mga fogey, na mabilis na sumasang-ayon ay bibigyan sila ng mas mababang katayuan. Kaya naman, dahil dito, kinaplos ng mataas na kagalang-galang ang kanyang balbas, itinaas ang kanyang ulo, at nag-arte, Ethan, kung headhunting ang gagawin mo, hindi ba't medyo payat ka? Tutal, sa Hell Valley tayo. Elderly, patayin mo sila. Walang emosyong sabi ni Ethan. Ngumisi si Jigo, pinyunas ang kanyang mga buko-buko habang nagliliyab ang apoy sa kanyang mga mata. Parang mga daga ang biglang nag-alangan, kumakaway sa gulat, maging makatuwiran tayo. Huwag kayong gumamit ng karahasan. Naku, mga matatandang baliw, nasabi ko na ang sasabihin ko. Isa lang ang kulang o dagdag, wala nang saysay. Pero ang lakas ng loob ninyong tumayo sa harap ko. Kasama ninyo ang kabilang buhay. Single ni Ethan. Napaigtad at yumuko ang tatlo na parang mga batang nagmamagaling. Iniabot ni Ethan ang upo at pinanood silang lumunok ng tigi-isang bloodworm. Kaya, sa madaling pagpiga ng lemon, nakakuha ang Larsen clan ng tatlo pang Radiant Stage Elders. Bagamat hindi sila pinansin ni Ethan, mas mababa pa ang halaga nila kaysa kay Sam, isang peak profound heaven expert. Pero mahalaga ang bawat sentimo, kahit na ang mga sentimong iyon ay manipis at kinakalawang na gusto mo nang itapon, lahat ng mga ito ay may silbi rin balang araw. Sa mahabang panahon. At ang mga bagong lutong matatanda. Ngayon ay nalaman nila kung bakit ang isang die-hard expert tulad ni Jigo ay napunta kay Ethan. Bukod sa pagkontrol sa bloodworms, ang ugali ni Ethan ay hindi nagbigay ng puwang para sa pagtutol. Sir Kindstone. Katie wala Kindstone. Nagbabala ang malamig na tono ni Ethan. Biglang tumango ang mataas na kagalang-galang, Katie wala Kindstone, may isa pa tayong elder na palihim na lumalabas para mag-ulat. Malapit pa rin siya. Tawagin ko na ba siya para sumali sa kampo ni Katie wala Kindstone? Tumango-tango ang dalawa pa. Apat sila ay isang pangkat. Dahil tatlo sa kanila ang napilitang magtrabaho sa ilalim ni Ethan, darating ang araw na kailangan nilang patayin ang kanilang kapatid. Kaya ang pagsali ng matandang anak sa barkada sa isang malaki at masayang pamilya ay naging napakaganda ng naging resulta. Umiling si Ethan, hindi na kailangan, wala namang mawawala kung kulang ka. Mukhang malungkot ang tatlo. Hindi kami pinansin ni Katie wala Kindstone. Mas makabubuting maging maingat na lang at huwag may na sa batang Panginoon.
Inakala nilang kahit si Jigo ay hindi kayang tanggapin ang kanyang parusa kung gagawin niya iyon. Habang sila ay tuluyang hihinga ng malalim sa proseso. Mas mabuting iwagwag ko ang aking buntot sa bawat utos. Ang Larsen clan ay isang lungga ng mga halimaw. Tatlo kaming eksperto sa Radiant Stage dito, pero hindi man lang umiwas ng tingin ang batang Panginoon na ito. Muling tumulo ang mga luha, tila napakalayo pa ng masasayang sandali ng pagiging nasa tuktok. Kayong tatlo, hindi pa tapos ang laban. Tumulong na kayo. Sumulyap si Ethan sa mga patayan sa ibaba at nagutos. Nanginig sila. Ang labanan ay panig lamang sa simula at ang kanilang pag-alis ay magpapabilis lamang sa sitwasyon. May isa pang dahilan kung bakit sila pinapatay ni Ethan, ang pagpatay sa sarili nilang mga disipulo. Ilang segundo ang nakalipas, sila pa rin ang mga venerable ng Hell Valley, ngunit sa sumunod na sandali ay inutusan silang patayin ang sarili nilang mga kamag-anak. Medyo mahirap itong tanggapin. Katie Wala Kindstone, isang taong may kapangyarihan ang dapat mag-alaga sa mga nasa ibaba niya. Paano kung subukan kong hikayatin ang mga disipulo ng Hell Valley na sumali sa angkan ng Larsen? Tumingin si High Venerable habang nagmamakaawa. Tumango si Jigo, hindi naman masamang ideya yan, Steward. Patayin. Galit na sabi ni Ethan, ang katayuan mo sa Larsen clan ay nakabatay lamang sa merito. Kung wala kang merito, sisirain ka namin. Hindi nag-aalaga ng pansy ang Larsen clan. Malinaw na gusto ni Ethan na patayin ang Hell Valley hanggang sa kahuli-hulihang tao, aso, at damo. Kung magtatagal pa ang tatlong kagalang-galang, malapit na silang mapunta sa madugong putik. Hindi ito kasing simple ng pagtalikod sa mga damit, kundi pagputol sa anumang relasyon sa Hell Valley. At ang tatlong ito ay mga demonyong cultivator, walang kahihiyan o pagsisisi. Ngayong nahawakan na nila ang isang lifeline, hahayaan ba nilang masira ito dahil sa isang bagay na kasing walang lasa ng integridad? Mabilis na pumasok ang tatlo ng walang paunang salita. Sinikap nilang ipagtanggol ang kaso ng mga bata kay Ethan. Hindi namin kasalanan na gusto ka naming patayin ni Ethan. Pumatay kayo, mga kapatid. Manindigan kayo. Sumigaw ang isang matangkad na disipulo, iwinagayway ang kanyang nakakatakot na sable, at itinutulak ang 5 kalaban, na ipaalam ko na sa mga venerable. Malapit na silang tumulong. Hintay lang. Whoosh! Isang kulay abong damit ang lumitaw sa harap niya. Sumigaw ang disipulo sa tuwa, mataas na kagalang-galang, sa wakas ay Paf! Paf! Nawala ang matingkad na ngiti sa kanyang mukha kasabay ng paglawak ng kanyang dibdib sa paghinga, kasabay ng pag-agos ng dugo. Mabilis na sumulyap ang mataas na kagalang-galang sa susunod niyang target. Natigilan ang isang ito, na halos isang oras nang nagtitimpi, nang mapalitan ng pagdududa ang kanyang kaligayahan. Ano ba to? Bakit tayo inaatake ng mataas na kagalang-galang? Sa sandaling ito ng pinakamalaking pagdududa sa kanyang buhay, binawian siya ng buhay. Bawat kagalang-galang ay mabilis na tumakbo sa larangan ng digmaan, sa bawat sulok. Dahil sila ay mga eksperto sa Radiant Stage na mga venerable ng Hell Valley, nang sumali sila sa digmaan, pinatay nila ng marami ang mga disipulo. Pinanood ito ni Ethan ng may malamig at mapangot siyang tingin at isang hajejek. Hindi naintindihan ni Jigo, Katie Wala Kindstone, bakit mo binaliwala ang alok ng matandang iyon. Sa panahon ng digmaan, kailangang iwasan ang pagsuko bago pa man lumaban. Malapit na tayong makipaglaban sa Regent Estate at hindi ko maaaring iwan ang mga hindi ko kilala sa gitna natin. Kung mayroon man, wala akong sapat na bloodworm para kontrolin silang lahat. Kumislap ang mga mata ni Ethan, isa pa, ang kulang sa angkan ng Larsen ay mga eksperto. Inimbitahan ng tatlong kot na ito para takpan ang kahinaang ito. Ang pagpapasama sa kanila kasama ang kanilang buong angkan ay magpapahirap dito, at baka magtaob pa tayo. Nanginig si Jigo sa loob at ikinuyom ang kanyang mga kamay, hanga ako sa walang kapintasang pukana ni Katie Wala Kindstone. 423. Ang pagsalakay sa Hell Valley ay natapos ng kasing bilis ng pagsisimula nito. Si Valley Lord Wanshan at ang mga elder ay bumibisita sa Regent Estate para sa mga plano kung paano haharapin ang mga Drifting Flowers edifices at ang iba pa. Sa 4 na venerables na nagbabantay sa lambak, isa ang nakatakas, 3 ang lumingon at ang lambak ngayon ay nagmukhang buhawi.
Kahit na 10,000 ang bilang, hindi nakayanan ng mga disipulo ang paparating na pagsalakay ng ilang libong gwardya ng angkan ng Larsen, sa loob ng mahigit ilang oras at napatay hanggang sa huli. Sa unang pagsikat ng isang maluwalhating pulang bukang liwayway, ang impyernong tanawin ng lambak ay nalantad. Ang mga alulong ay tumigil, ang lugar ay naiwan, tanging mga daluyan ng dugo ang umaagos pababa sa mga bundok na naglalabas ng nakapandidiring amoy nito. At bilang isang tunay na larawan ng impyerno, hindi ito maaaring mabuhay nang wala ang mga bangkay, napakarami sa kanila upang maging isang bundok. Lahat ay nakakalat, naghihintay sa sinumang darating upang bigyan sila ng maayos na libing. Katie wala Kinestone, tapos na. Sumulyap si Jigo sa ibaba sa nangyaring pagpatay at tumingin kay Ethan nang may pagtataka. Nagsalita si Ethan pagkatapos ng ilang sandali, ibalik ang mga bangkay sa Larsen clan. Maaari na tayong tumungo sa mas seryosong mga bagay. Seryoso ka na? Hindi pa ba sapat ang pagiging seryoso sa Hell Valley? Tanong ni Jigo. Ngumisi si Ethan, hahaha, akala mo baka kailanganin ko ng napakaraming tao para sirain ang Hell Valley. Sapat na yan sa ating dalawa. Kung gayon. Pagsisiyasat ni Jigo. Sinabi ni Ethan, paglalapastangan. Nang inig si Jigo at napabuntong hininga, SKT wala Kinestone, ang mga patay ay dapat igalang. Napakalalim ba ng iyong puot sa Hell Valley kaya kailangan mong hukayin ang kanilang mga ninuno? Hahaha, masyado ka nang tumatalon sa unahan. Wala akong pakialam kahit kaunti sa Hell Valley 9 na taon na ang nakalilipas, at doble na ngayon. Isa pa, ang pinakamaraming taong napatay ko ay nagmula sa bahay na ito. Dapat sila ang galit sa akin ng todo, hindi ang kabaliktaran. Kung gayon bakit? Nawala sa isip ni Jigo. May mapanlin lang ng ngiti si Ethan, gawin mo ang parte mo habang ako naman ang gumagawa ng akin. Umalis si Jigo dahil naniniwala siyang ang bawat desisyon ni Ethan ay may batayan sa katwiran. Sinunod ng angkan ng Larsen ang utos ni Ethan, tinanggap ang mga ito na parang ordinaryong araw sa trabaho. Tanging ang mga Hell Valley Venerables lamang ang natataranta. Tinalikuran nila ang Hell Valley kapalit ng kanilang buhay at ngayon ay napilitan silang gawin ang mga ganoong gawain. Dahil sa utos na hukayin ng kanilang mga ninuno, hindi nila ito magawa. Doon inilibing ang mga Elder, Valley Lord, at Venerable ng Hell Valley. Anong lohikal na paliwanag ang mayroon ng mga susunod na henerasyon upang mahukay ang mga ito? Nakakapangilabot ito. Makikipagkita sana ang tatlo kay Ethan tungkol dito. Ay pangako mo na hindi naman talaga magkaaway ang dalawang angkan. Naunawaan ni Jigo ang kanilang intensyon at tumitig, mga baguhan, makinig kayong mabuti. Sa angkan ng Larsen, ang salita ni Katie wala Kinestone ang batas. Anumang reklamo ninyo ay sasagutin ng mabilis na paglalakbay pababa. Lumipad palayo si Jigo. Napabuntong hininga ang tatlo sa kawalan ng magawa, at natigilan sa kanilang ginagawa. Ang isang panauhin ay maaari lamang gumanap bilang isang panauhin sa bahay ng host. Dahil gusto ni Katie wala Kinestone na ipahiya natin ang ating mga ninuno para makuha ang ating tiwala, mga tauhan niya tayo. Itinuring nila ang gawaing ito bilang pagsubok sa katapatan ni Ethan, upang putulin nila ang lahat ng ugnayan sa Hell Valley. Matapos baligtarin ang puntod ng isang lolo, nawala ng karapatang tawagin ang lugar na ito bilang tahanan. Nakakahiya naman at mali lahat ng haka-haka nila simula pa lang. Wala talagang pakialam si Ethan sa kanila. Ngunit upang patunayan ang kanilang pagbabago ng puso, nagtrabaho sila ng husto sa pagsalakay sa mga libingan ng kanilang matagal ng mga ninuno. Hindi nagtagal ay naintindihan na ni Jigo ang mga ito at tumawa na lamang. Katie wala Kinestone, gagawin ng mga matandang ito ang lahat para makuha ang tiwala mo, hahaha, pangungutya ni Jigo. Bahagyang ngumiti si Ethan, walang kakaiba riyan. Ang paggalang sa mga ninuno ang siyang matuwid na paraan, habang ang mga demonyong tagapagsaka ay nagbibigay pansin lamang sa kapangyarihan. Kaya naman mas karaniwan ang paghuhukay sa matandang lalaki sa mga demonyong tagapagsaka. Kapag tumatanggap ng mga tao, kailangan mong bantayan ang kanilang pagkatao. Ang tatlong ito ay mga ekspertong demonyong tagapagsaka. Wala akong pakialam kung magtanim sila ng sama ng loob sa akin pagkatapos nito dahil ang kailangan mo lang gawin ay umupo sa kanila at sila ay magiging kasing amo ng mga tupa. Henyo si Katie wala Kinestone. Kaya mo inutusan silang hukayin ang kanilang mga ninuno. Hindi mo kailanman kinatatakutan ang kanilang sama ng loob.
Talagang alam mo ang puso ng isang demonyong cultivator. Tumawa si Jigo. Umiling si Ethan, hindi naman. Hindi naiiba ang mga matuwid na magsasaka. Bigyan mo sila ng sapat na insentibo at gagawin nila ang pinakamababa at pinakamasamang bagay na hinihiling mo. Kailangan lang nilang laging ayusin ito ng may magarbong hustisya. Gaya ng ginagawa nila, hahaha. Kakaiba ang ngiti ni Ethan, na ikinagulat ni Jigo. Nagliwanag ang mga mata ni Jigo, matapos makapulot ng isang bagay sa sulok. Hinuhukay ng mga miyembro ng angkan ng Larsen ang mga ninuno ng Hell Valley, kahit saan maliban doon. 200 tao ang naglibot sa lugar at tumingin-tingin, walang gaanong ginagawa. Sila ang mga huwad na profound heaven na ipinagkaloob ng emperador. Habang ang iba pang miyembro ng angkan ng Larsen ay nakatalikod dito, wala man lang silang ginawa kundi magbuhat ng kahit isang bato. Sus Mariosep, itong mga lalaking ito ang huli sa labanan sa Hell Valley at ngayon ay naglalako sila pagdating sa trabaho. Tingnan mo kung paano ko sila pakikinggan. Napapadyak si Jigo ngunit pinigilan siya ni Ethan sa pag-alis. Elderly, dahan-dahan lang, hayaan mo na sila. Isa pa, natapos na nila ang kanilang misyon. Pagbalik natin, alagaan mo sila at siguraduhin mong makikita ito ng 3 baguhan para matakot sila. Sila ang misyon. Oo, tagas. Natatawang sabi ni Ethan, bakit ko pa isasama ang mga taunang ito? Para hilahin ako pabalik? Kung gayon ikaw. Ipaalam nila sa emperador. Ngumiti si Ethan, bago pa man umakyat sa kapangyarihan ang angkan ng Larsen, pinaglalaroan na sila ng emperador. Kaya nga pinahawak ko kay Elder Yale ang mga ito sa lahat ng oras na ito, hinahayaan ko silang magulat lamang ng gusto namin. Matapos silang pakainin ng matagal, sa wakas ay may silbi na sila, ang magulat sa emperador. Ano? Pero? Katie wala Kindstone, bakit mo ginagawa ito? Hindi ba't sa iyo nakatuon ang pansin ng emperador? Napatalon si Jigo sa takot. Walang ingat si Ethan. Kung sasama ang pamilya ng imperial sa pagpunta rito ng Regent Estate, tapos na sila. Maaaring makatakas si Ethan gamit ang kanyang katawa-tawang kapangyarihan, ngunit tiyak na mahuhulog ang mga miyembro ng Larsen clan. Masasayang lang ang lahat ng pagsisikap na ginugol sa pagpapalaki sa kanila sa nakalipas na dekada. Tumawa si Ethan, elderly, kalahati lang ang totoo niyan. Hindi lang ako ang nakatutok sa kanya, kundi sa lahat. Ang pagtahak sa nag-iisang daan ay nangangahulugan na lahat ng tao sa mundong ito ay kaaway mo, nasa loob man o labas ng korte. Kumukurap-kurap si Jigo, at nagpatuloy si Ethan, elderly, sino sa tingin mo ang gusto niyang patayin ngayon? Ikaw naman syempre. Pinayagan pa niya ang 7 bahay na gamitin ang Demon Purging Decree. Hahaha, mali. Gusto niyang mawala ang mga pyesa ng chess. Kasama na ako, ang Regent Estate at si Conrad. Paano magbabago ang bansa kung ako lang ang aalisin niya? Makukuha ng Regent Estate ang mga bahay, at magiging pinakamalaking kapangyarihan sa labas ng korte at banta sa kanya. Habang nasa korte, kalabanan siya ni Conrad sa bawat hakbang. Ito ang isang bagay na gusto niyang iwasan sa lahat ng paraan. Kaya pagkatapos malaman ang ginagawa natin dito, hindi lang niya ito itatago, kundi tutulungan pa niya ako. Nagningning ang mga mata ni Ethan, matatag ang boses. Lalo nitong ikanalito si Jigo, tulungan mo ba ako? Oo nga. Ngumiti si Ethan, hindi pa ako pwedeng sumuko, kung hindi ay magkakaroon ng malayang paghahari ang Regent Estate. Nabalitaan namin na nagpadala siya ng mga Divine Dragon para tumulong sa Regent Estate. Para tumulong, pero isa lamang itong manipis na pagbabalat kayo para pilitin silang lumaban sa amin. Ayaw niyang manatili kami sa isang hindi pagkakasundo. Pero kapag kumilos ako, dahil mas malakas ang Regent Estate, mas mabilis silang kikilos kaysa sa akin. Sa oras na iyon, hihilahin pababa ng mga tulong ang Regent Estate para bigyan kami ng puwang para magpalakas at lumaban kapag pantay ang aming mga kakayahan. Iyon ang pinakamahusay na paraan para sa emperador na sumugod at lamunin kaming dalawa. Sa pagpapahintulot sa mga hanggal na iyon na magsumbong sa emperador, sinasabi ko sa kanya na nakagawa na ako ng hakbang at plano kong tanggalin ang pinakamalaking tinik niya, ang 7 bahay. Tiyak na mapapasaya niya ito at sasabihin niya kay Levi na pigilan ang kampanya ng Regent Estate laban sa ating mga kaalyado habang binibigyan ako ng oras para bawiin ang mga bangkay na ito at pinuhin ang mga ito. Iyon lang ang kailangan natin.
Kapag nainda na natin ang mga bangkay na ito, walang sinuman sa Titans ang makakalaban natin. Atin na ito, hahaha. Humagalpak ng tawa si Ethan at nagningning ang mga mata ng may kumpiyansa, isinaalang-alang ng emperador ang bawat hakbang. Pero ang hindi niya napansin ay ang mga nakamamatay kong galaw. Ito ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Naguguluhang tinitigan siya ni Jigo, saka bumulalas, Katie wala Kindstone, kahit masungit at bastos ako at hindi ako makaintindi ng kahit isang salita, nararamdaman kong may nakikita kang tagumpay. Hihihi, ang galing niyan. Parang laro lang ang mga pukana ninyo. Kung may sarili akong paksayon, iikot ako sa mga daliri ninyo hanggang sa mawalan ako ng hininga. 424. Whoosh! Kinailangan ng 10 araw ng angkan ng Larsen para mahukay ang buong sementeryo na may 3 talampakan ang lalim, at muling nasal-ayan ng mga ninuno sa hindi mabilang na henerasyon ang liwanag ng araw. Mahigit 1,000 eksperto sa Profound Heaven at daan-daang eksperto sa Radiant Stage ang naruroon. Mukhang tuwang-tuwa si Ethan sa pila, ang 1,000 taong pamana ng 7 bahay ay hindi lamang para sa prop. Nagsalita si Jigo sa harap ng mga nagpapanggap na taga-Profound Heaven, dalhin ang mga bangkay sa angkan. Naiintindihan ko. Yumuko ang mga manloloko at naghanda, ngunit hinaranggan sila ni Jigo. Nagdududang tumingin sa kanya ang 24 na peking tao. Natatawang sabi ni Jigo, para sa iba yan. May espesyal akong inisip para sa iyo. Ano? Ngumisi si Jigo, para idagdag ka sa tambak. Sumigaw ang mga lalaki, elderly, bakit? Ano ang nagawa naming mali? Pagtatapon ng impormasyon, paglalako, pagsuway, ilan lamang ito sa mga halimbawa. Binigyang diin ni Jigo ang bawat salita ng may mali siya. Nanginig ang mga peking tao matapos mabunyag na sila ay mga especially iya. Bigla silang napaluhod, patawarin mo kami, elderly, hindi rin ito ang gusto namin. Bomb! Tunog! Isang pitik lang ang nagpadala ng napakalakas na hangin na nagpakalat sa kanila sa lahat ng dako, umulan ng dugo at agos. Humph! Kung inamin mo lang sana na may bangkay ka pa rin, pero kinailangan mo lang tumikim sa tenga ko para ako mismo ang gumawa niyan. Pumitik si Jigo, hindi pinansin ang madyugo na tanawin. Sanay na ang mga disipulo ng angkan ng Larsen sa mga pamamaraan ng kanilang nakatatanda, kaya tinatanggap nila ito ng may pag-iingat. Inilipat nila ang mga bangkay na parang walang nangyari. Habang ang 3 baguhan ay napalunok at lalong natarante nang makita ang mga mukha ng mga tao. Mga Azure ba itong mga to mula sa impyerno? Wala ba silang nararamdaman? Nawalan na ng sigla ang mga kasama nila sa labanan pero wala pa ring reaksyon. Gawa ba sila sa bato? Karamihan sa mga disipulo ng angkan ng Larsen ay nasa edad 20 taon, ngunit ang tanawing ito ay nagpang-inig sa mga matatanda sa takot. Wala silang ideya kung paano sila hinubog ni Ethan bilang mga makinang pamatay-tao na walang humpay ang dugo. Ang panunood sa mga patay na mukha ng mga kabataan ay nagdulot sa kanila ng matinding takot. Ito ba ang tunay na angkan ng Larsen? Nagsaya ang 3 sa pagtalikod sa panig. Kahit na hindi agad mamuno ang angkan ng Larsen sa mga lupain, ang mga kabataang ito ay magiging isang napakasamang squadron na magpapatag sa bansa sa hinaharap. Kung ikukumpara sa malalakas na nakatatanda ng Larsen clan, ang mga kabataang ito ang pinaka-nakakatakot na yaman. Hindi normal si Ethan. Kahit na sila mismo ay mga demonyong cultivator, hindi nila kailanman naisip na itapon ang kanilang mga disipulo sa impyerno, hindi pa kasama ang paggawa nito ng maramihan. Bukod sa takot, ang 3 ngayon ay may respeto nang tumingin sa malayong si Ethan. Sinasamba ng mga demonyong tagapagtanggol ang lakas. Hindi lamang kapangyarihan ang taglay ni Ethan, kundi pati na rin ang walang katapusang mga panlilinlang na nagbukas ng kanilang mga mata sa tunay na kahulugan ng terminong demonyo. Kayong 3, makinig kayo. Isang sigaw ang nagpagising sa 3 mula sa kanilang pagmumuni-muni. Tinitigan sila ni Jigo at yumuko sila. Samahan mo ang mga taong nagdadala ng mga bangkay pabalik sa angkan ng Larsen. Huwag kang magkamali. Kapag nalaman kong wala kang ginagawang masama, ha? Sige, hayaan mong sabihin ko sa iyo, nakuha mo ang bloodworm ni Katie wala Kindstone at sa loob ng 1,000 milya ay makukuha niya ang mga ulo mo. Nakuha mo ba? Oo, talaga. Huwag kang mag-alala, elderly, hindi namin ito kailanman babalewalain. Sabay-sabay na yumuko ang 3.
Tumango si Jigo at lumipad pabalik kay Ethan. Sa wakas ay sineryoso na ng mga matatanda ang kanilang pagtataksil, na para bang wala silang pagpipilian. Maging si Ethan o si Jigo, parehong malupit ang kanilang mga pamamaraan. Hindi man lang sila nagpatinag sa pagpatay sa sarili nilang mga tauhan. Hindi ba't mas madali tayong patayin? Dahil sa takot sa ipinakitang galing ni Jigo, naging maamo ang tatlo, tinanggap ang kanilang misyon bilang kanilang tungkulin, palibhasay naka-escort duty. Kumuha si Ethan ng isang pergamino na may maraming linya, mapa ng nasasakupan ng Hell Valley at mga lungsod nito. Mayroon ding libu-libong pulang tuldok dito. Iniabot niya ito kay Jigo at sinabi, "Elderly, magtipon ka ng 1,000 matatalinong lalaki at pahukayan mo sila ng 3 talampakan sa mga lugar na ito. At saka, magpadala ka ng balita tungkol sa ating paglilinis sa Hell Valley, at hayaang gumuho sa takot ang mga basalyo nila." Nandito na. Sa kabila ng mga pagdududa, sinunod ni Jigo ang kanyang mga utos gaya ng dati. Kumalat ang detachment ng 1,000 kalalakihan sa lahat ng direksyon, nililibot ang Hell Valley domain para hanapin ang kanilang mga target. Sinimulan nina Ethan at Jigo ang kanilang sariling paghahanap. Sa ilalim ng isang malaking puno, nahukay nila ang isang figurang luwad na kasing laki ng tao. Mukha itong tao ngunit wala itong dating. Mayroon din itong natural na dating, tulad ng ginseng, ngunit ang isang ito ay nasa hugis ng isang tao. Nakapikit ang mga mata nito at nalalante na parang halaman. Habang tinitingnan ito ni Jigo, lalo siyang nakakaramdam ng kakaiba, na para bang ang bagay na ito sa harap niya ay tao ngunit hindi naman talaga. Katie wala Kindstone, ano ba talaga ito? Bakit hindi ko pa ito naririnig? Tanong ni Jigo. Umiling si Ethan, lalaki iyon, at ang tagamanman ng aming angkan. Kinailangan siyang ilibing dito sa loob ng 3 hanggang 4 na taon. Ano? Sigaw ni Jigo. Paliwanag Ethan, elderly, naiintindihan mo ang kalupitan ng Wraith Art. Para sa isang mahilig sa martial arts na tulad mo, wala itong kahulugan, pero kung ang mga batang iyon ay magsasanay dito. Alam mo naman na maliit lang ang tsansa ng tagumpay. Tumango si Jigo. Pero alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga tinakwil? Tumingin ng malalim si Ethan habang tinitignan si Jigo at tinapik ang figurang luwad. Oo, nagiging ganito sila, nagiging mga tainga natin. Napasinghap, mukhang natigilan si Jigo. Ang manika na luwad ay walang pakiramdam ng tao. Kahit anong paraan niya ito suriin, hindi talaga ito tao, ngunit dati ay tao nga. Sinabi ni Katie wala Kindstone ngayon lang na maaari itong magpadala ng impormasyon, ngunit paano? Nagpatuloy si Ethan, kung hindi mo malinang ang Wraith Art, mamamatay ang isang tao sa pinakamasamang pagkakataon, habang sa pinakamabuting panahon ay mababasag ang kanilang mga meridian at mabubuhay bilang isang gulay habang buhay. Ngunit ang landas ng demonyo ay may kasanayan, ang myriad breaths, isang paraan ng paglilinang ng kaluluwa. Bagamat may mga babala, tanging ang kaluluwa lamang ang maaaring sanayin, na gagawing tuyong balat ang sisidlan. Sa paglipas ng panahon, ang aura ng kaluluwa, kasama ang katawan, ay halo sa kalikasan, at magiging haliging ito ng tao. Huwag mong isipin na isa lamang itong taong luwad, kung sa katunayan ay mayroon itong kaluluwang mas malakas kaysa sa isang eksperto sa malalim na langit. At dahil sa napakagandang pakiramdam nito, nakikibagay sa kalikasan mismo, kahit ang isang eksperto sa Radiant Stage ay hindi ito mahahalata. Mayroon akong mga batang hindi nakapagsanay sa Wraith Art, nakapagsanay sa myriad breaths na ito at naging mga haliging tao. Inilibing sila ni Miss Yale at ng kanyang pangkat sa paligid ng 7 bahay, sa kanilang mga pintuan. Sa pamamagitan ng kanilang mga kaluluwa, ipinapadala nila ang impormasyon sa loob ng 1,000 metrong radius. Sa ganitong paraan, ipinapadala ito sa aming mga scout na 100 milya ang layo kung saan ito ay na-decrypt sa pamamagitan ng ibang paraan at ligtas na ibinabalik sa akin. Paano pa natin nalaman ang plano ng Regent Estate na salakayin ang ating mga kakampi? Dinala ng Valley Lord na iyon ang kanyang mga elder sa Regent Estate at iniwan ang kanyang tahanan na walang laman para sa atin. Bagamat nahuli ang angkan ng Larsen sa pagtatatag ng kanilang intelligence network, walang duda na tayo ang pinakamahusay sa Titans. Natawa si Ethan sa nakakalokong tingin ni Jigo.
Mayroon bang ganitong mahiwagang sining sa mundong ito? At ginamit ito ni Katie Wallerstone para mangalap ng impormasyon. Habang nakatingin sa tahimik na taong luwad, bumantong hininga si Jigo, sino nga ba ang makakagawa ng ganito kalaking paraan ng paglilinang? Ano ang saysay ng pagkakaroon ng malakas na kaluluwa kung ganito kalang haantong, isang nagyayelong balat? Ito ay isang buhay na mas masahol pa sa kamatayan, ang mabuhay sa patuloy na sakit. Tama. Iyan ang iniaalok ng pamamaraang ito ng paglilinang, isang buhay na mas masahol pa sa kamatayan. At hindi man lang ito sinanay ng lumikha nito. Ngumiti si Ethan, nang likhain ito ng matandang demonyong iyon, pinasanay niya ang kanyang mga disipulo dito upang lumunin ang kanilang mga kaluluwa at palakasin ang sarili niya. Dahil sa natural na pakiramdam ng kaluluwa, madali itong naasimala. Sa loob lamang ng isang taon, pumasok ang matanda sa Radiant Stage mula sa Profound Heaven Stage. Sa ikatlong taon, nasa Ethereal Stage na siya. Kaya mo ba talagang gawin yan? Lumiwanag ang malungkot na tingin ni Jigo, habang naluluha sa lalaking luwad. Ang batang nagsasanay sa myriad breaths ay maaaring maging isang napakagandang tonic. Sino ang mag-aakala? Nanunuya si Ethan, elderly, tigilan mo na ako dyan. Walang tinatawag na shortcut sa cultivation. Hindi ko pa tapos ikwento sa iyo kung paano namatay ang matandang demonyo. Mabilis ang kanyang bilis, ngunit ang mga kaluluwa ng kanyang mga disipulo ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. At dahil sa labis na naipon na galit at kawalan ng pag-asa sa loob niya, ang kanyang kaluluwa ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa paghihirap. Kung hindi dahil dito, ginamit ko na sana ang libu-libong haligi ng tao ng Larsen clan para sa aking sarili. Nanginginig, napahadjejek ng alanganin si Jigo. Dapat alam ko na noon pa, si Katie Wallerstone ay hindi basta-basta nagpapalampas ng pagkakataon. Ipinapakita nito na may mga problema ang pamamaraan. 425. Dinala ni Ethan si Jigo sa gitnang bahagi ng Hell Valley, pinulot ang mga haliging tao at ikinalat ang mga chismis tungkol sa pagkawasak ng Hell Valley sa kamay ng angkan ng Larsen. Ang balitang ito ay lumikha ng isang alon na yumanig sa buong Titans. Walang nakaisip na ang Larsen clan ay babalay-walay ng lahat at sasalakayin ang Hell Valley ng walang malinaw na dahilan. Alam ng sino mang mamamayan ng Titans na karapat-dapat sa kanyang pangalan na ang 7 sambahayan at ang pamilya ng imperyo ay nasa balanse at hindi kailanman hahayaan ng pamilya ng imperyo na sumiklab ang isa pang digmaan sa sambahayan. Ang testament ay ang Regent Estate na pinanghahawakan ang ambisyon nito para sa Drifting Flowers edifices sa nakalipas na 1,000 taon para lang hindi makakuha ng dahilan ang pamilya ng imperyo. Ngunit ang angkan ng Larsen, sa lahat ng kanilang di matiis na katapangan, ay sinira ang lahat. Pinunit nito ang kanilang pagkakakulong, hinampas sa mukha ng mga tao, at winasak ang impyernong lambak mula sa ibabaw ng mundong ito. Hindi rin lamang ito basta-basta away sa maliit na bahay, kundi isang pagpapakitang gilas sa emperador. Lahat ng angkan ay nakatutok na sa emperador, naghihintay sa kanyang tugon. Pinupuri rin nila ang malapalbere na ugali ni Ethan, iniisip na ang pag-atake sa emperador ay hindi sapat para ituloy niya at isama ang kanyang angkan sa pagkawasak. Ito ay isang mabigat na krimen na karapat-dapat sa ganap na pagkalipol. Sa harap ng paghihimagsik ng bagong bahay, inaabangan ng mga tao ang tugon ng emperador. Pero walang kaalam-alam ang karaniwang mamamayan kung paano nagbabanggaan ang mga malalaking amo na nakatataas sa kanya. Na ang bawat paksayon ay sabik na nakatingin sa pangyayaring ito. Ang emperador ang pinakanasasabik, na dapat sana'y tumatawa ng buong puso ngayon. Tungkol sa mga oras na. Hahaha. Nagkakaroon ng kakaibang saya ang emperador sa pagbabasa ng pinakabagong ulat, hindi ko naman siya tinulungan ng walang dahilan sa lahat ng mga taong ito. Sa wakas ay nagpakita na rin siya, at hindi lang sa katamtaman, kundi habang binubura ang Hell Valley sa mapa. Hindi man lang niya pinatawad ang puntod ng kanilang mga ninuno. Hahaha. Kamahalan, maaaring medyo sobra-sobra na ang paglapastangan dito. Kahit ako ay hindi sumasang-ayon dito. Galit na tumango si Raisin sa kanyang kanan, pakiramdam ko ay tunay na lalaki ang bata paminsan-minsan, habang sa iba pang mga pagkakataon ay isa ring masamang tao. Ayos lang ang lahat. Ang gusto ko lang ay kumilos siya.
Kaya niyang gawin ang kahit ano para sa akin. Mas makakabuti kung mas nakakasuklam ang mga kilos niya. Malaki ang maitutulong nito sa akin kapag nilalabanan ko ang mga bahay. Wala silang magagawa para gamitin ang dahilan ng pagbibigay ng palako sa mga tapat kong opisyal. Hihihi, paano mo mapapahalaga ang isang taong gumagawa ng mga krimen laban sa sangkatauhan? Nagpakita ang emperador ng isang pilit na ngiti. Tumanggaw si Raisin. Ang tagpuang inilatag ng emperador ay tuso at kasuklam-suklam, hindi tulad ng kanyang pagiging prangka bilang isang Diyos ng digmaan. Ngunit para sa kaligtasan ng mga tao, sa pag-aalis ng mga pabago-bagong ito, susunod siya at susunod sa mga utos. Kamahalan, kailan po ako kikilos? Huwag magmadali, hayaan mo muna silang gumala-gala ng kaunti pa. Bumantong hininga ang emperador, gayunpaman, kailangan kong ipakita sa mga tao ang aking paninindigan. Sumigaw ang emperador sa mga katulong sa pintuan, gumawa kayo ng aking mga utos. Ang ikawalong Noble House, ang angkan ng Larsen sa Rockland City, ay inakusahan ng pagpatay at paglapastangan ng karamihan sa mga kasuklam-suklam na krimen. Sa aking utos, dapat paksay ng mga angkan ang kasamaang ito at dalhin sa akin ang kanilang ulo. Ang gantimpala ay ang titulong Noble House. Naiintindihan ko. Umalis ang katulong. Kumunat ang noo ni Raisin at bumantong hininga siya sa loob. Kamahalan, kalokohan yan. Kung ganoon lang kadaling makuha ang ulo ni Ethan, matagal na sana niya itong kinuha. Bagamat may mga benepisyo pa rin ang utos. Binibigyan nito ang hukbo ni Drake ng makatwirang dahilan para linisin siya. Habang maglalaban ang angkan ng Larsen at ang Regent Estate, susulpot naman ang hukbong Drake para lipulin ang mga nauna, para lamang paksain silang lahat. Target ito ng emperador, ngunit sa pag-iisip sa kanyang inaanak, hindi ito kinaya ng puso ni Raisin. Samantala, si Milo ay nasa bagong bahay ng pangalawang prinsipe, naghihintay sa mga utos ng Panginoon ng Lambak. Padubog na pumasok ang pangalawang prinsipe sa silid, may malaking nangyari, Sir Milo. Pangalawang prinsipe, madali lang. May solusyon sa lahat kung mananatili kang kalmado. Kumaway si Milo. Huminto ang ikalawang prinsipe upang palamigin ang kanyang mga kirot, at yumuko, Sir Milo, tunay kang naiiba. Ikaw ang aking lubos na hinahangaan. Palagi akong nasa bingit ng pagkabalisa at hindi ako makakalma. Ngunit kailangan ko pa rin ang tulong ng Ginoo sa hinaharap. Masyadong mabait ang pangalawang prinsipe. Tumanggaw si Milo at nagtanong, ngayon, kamahalan, ano ang nangyari at naguluhan ka ng ganito? Wala naman masyado, ginibang ni Ethan ang Hell Valley. Ano? Galit na galit si Milo, anong sabi mo? Nasaan ang ulat? Dito. Kinuha ng pangalawang prinsipe ang papel mula sa kanyang manggas, si Sir Milo ay napakabukas ng isipan, kalmado sa harap ng anuman. Kahit na ang sarili mong tahanan ay nawasak, hindi ka nag-aalangan. Talagang namangha ako. Naku naman, bakit ang tagal naman? Namutla ang mukha ni Milo nang mabasa niya ang dyaryo. Nahulog ang papel sa sahig habang siya ay nakatayo roon na naninigas sa lamig. Pinatay at nilapastangan. Ethan, ganoon ka ba kalupit? Nanginig ang mga mata ni Milo, nanigas ang katawan, at tanging ang bibig lang ang gumalaw. Ethan, bulok na halimaw ka. Pinilit niya ako. Sir Milo? Ayos lang ba ang lahat? Tanong ng pangalawang prinsipe. Bumantong hininga, mahinahong nagpatuloy si Milo at sinabing, kamahalan, may mga bagay akong kailangang asikasuhin. Mawawala ako ng ilang buwan. Huwag po kayong padalos-dalos habang wala ako, paalam na. Agad na umalis si Milo ng mabilis, habang kumikislap ang mga mata. Kailangan niyang planuhin ng mabuti ang kanyang pagtakas. Tanging ang pangalawang prinsipe lamang ang naiwan na nakabitin at walang masabi. Kasabay nito, sa isang lambak na 100 milya ang layo mula sa Drifting Flower City, maraming eksperto ang natipon, maging ang mga pinuno ng maraming makapangyarihang angkan. Boom! Inihampas ni Wansha ng Jade Slip sa lupa, nakakainis to, Ethan. Ipapapunit kita. Anong nangyari, Panginoon ng lambak na siyo? Tanong ni Timothy. Napasinghap si Wanshan at tinakpan ang kanyang mga kamay, sa unang pagkakataon, habang tumutulo ang kanyang mga luha, Lord of Estate Dunford, ikaw ang pinuno ng mga bahay. Dapat mong bigyan ng hustisya ang Hell Valley. Nakatanggap lang ako ng balita mula sa ikatlong venerable na sinalakay ni Ethan kasama si Jigo ang Hell Valley.
Lumaban ang iba pang tatlong venerable ngunit natatakot ako na natumba rin sila. Pakiusap, Lord of Estate Dunford, ipadala mo ang iyong mga tauhan para tumulong. Ano? Natigilan si Timothy, hindi pa nga natin nasisimulan ang pag-atake sa Drifting Flowers edifices at tinamaan na niya ang Hell Valley. Malungkot na tumango si Wanshan. Galit na galit ang mga elder ng Hell Valley, at lumingon kay Timothy ng may mapang asar na tingin. Nakatingin silang lahat ng may pag-asang susuportahan siya ng kanilang amo. Hinaplos lamang ni Timothy ang kanyang balbas, Sir Leng, ano sa palagay mo? Ang Hell Valley ay aming kakampi. Si Valley Lord Yu ay aming matalik na kaibigan. Siyempre, gagawin namin ang lahat para tulungan siya, sigaw ni Winford. Tumango ang mga tauhan ng Hell Valley, at tumingin sa kanya ng may pasasalamat. Tiningnan siya ni Timothy na nalilito. Kailan pa naging matuwid ang tusong si Sir Leng? Pero hindi nagtagal ay ipinakita ni Winford ang tunay niyang kulay. Gayunpaman, bumantong hininga si Winford, walang hangganan ang pagtataksil ni Ethan. Ang pagpunta ng walang plano ay parang paglaruan siya. Kailangan nating iwasan iyon. Panginoon ng Lambak, makakaasa ka, ipaghihiganti namin ang iyong tahanan. Ngunit ngayon ay nasa bisperas na tayo ng pag-atake sa lungsod ng Drifting Flowers. Kailangan muna nating hawakan ang mga edifisyo ng Drifting Flowers. Tumango si Timothy, ang Drifting Flowers edifices ay kasabwat ni Ethan. Ang pag-alis sa kanila ay magpapahupa ng galit ng Valley Lord Yu. Tumango ang lahat. Nasiyahan sina Pilking Hall at Marywood sa palabas, habang panay ang ngisi sa Hell Valley. Nagngingit-ngit sa galit si Wanshan, namumula ang mukha. Tumalikod siya at sumigaw, Sir Fang, kayo ang mga tauhan ng kamahalan para supulan si Ethan. Ang kawawang lingkod na iyon ay nag-aamok sa Hell Valley at wala ka lang gagawin. Ang isip ni Ethan ay isang labirinto at ang kanyang mga kilos ay isang misteryo. Tama si Sir Leng. Kailangan natin itong gawin ng paisa-isa. Una ay ang mga Drifting Flowers edifices, na nagwawalis ng lahat ng lugar na maaaring puntahan niya kapag siya ay desperado. Pagkatapos ay hahabulin natin siya kapag wala na siyang mapagtatagwan. Valley Lord Yu, hindi mo kailangang mag-alala, wika ni Levi. Matagal na niyang natanggap ang utos ng emperador na hayaan muna sina Ethan at Regent Estate na asikasuhin ang kanilang mga sarili ng mas matagal pa. Siyempre, ipagpapaliban niya rin ito sa halip na pagtalunan ang dalawa ng mas maaga sa schedule. Kung tungkol naman sa kapalaran ng kumpay ng kanya na tinaguri ang Hell Valley, wala ni isa sa kanila ang nagmalasakit. Kumpay ay kumpay. Mamamatay din silang lahat sa kalaunan. Ang hegemonya para sa mundo ay sa huli ay mahuhulog sa pagitan ni Ethan at Regent Estate. Ang iba ay hindi makakaapekto dito kahit kaunti. Nakita ni Wanshan ang mga hayagang pangungutya at umabot sa sukdulan ang kanyang galit, ngunit wala siyang nagawa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.